Sinabi ko na hindi na kailangan, hindi na kailangan. Si Lu Xiao, yung batang yan. Baoan, bakit kailangan pa niyang ipahatid sa'yo? Matandang Pangulo. Baoan, si General Manager Luo ay nag-aalala na baka mapagod ka. Ano nang pagod? Baoan, ako'y okay lang. Bao ay hindi kayang tumigil. Ang Yao Shi Junyuan ay ari-arian ng pamilya ko. Nagbabantay lang ako sa sarili kong bahay. Anong nangyari? Baoan, bumalik ka at sabihin mo sa kanya. Natatay ko iyon. Hindi pa ako matanda. Sa totoo lang, Pangulo ng Lupon, dapat sana. Ako na mismo ang maghatid sa iyo sa trabaho. Tama na, tama na. Alam ko, maalaga siya. Magtrabaho ka na lang. Sekyu. Sekyu Bawan. Laro ka na, anak. Baby, dito ka maglaro. Pag natapos na ni Lola ang magwalis, uwi na tayo. Mag-ingat ka. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Bata, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Wala namang anuman, apo. Anak mo ba? Inaalagaan ko. Apo ko. Salamat, tito. Salamat, tito. Wala yun. Iyan ay ang aking tungkulin. Mabuti naman at okay lang ang bata. Manong, nasugatan po kayo. Ihatid ko na po kayo sa ospital. Kailangan ninyong magpa-anti-rabies vaccine. Ang cute naman. Bastos kang gwardya ka. Aba, binugbog mo pa ang anak ko. Alam mo ba kung sino ako? Bakit ka naman ganyan, ang walang hiya mo? Ikaw ang nagpapakalat ng aso mo ng walang tali. At halos masaktan pa ang bata. Tapos ano naman kung nasaktan? Alam ba ninyo, ang Yao Shi Junyuan ay ang pinakamagarang subdivision sa Baoan na mayroong mataas na seguridad. Isang hamak na tagalinis lang siya. Tapos basta na lang papasokin ang kahit sino. Ang buhay ng apo niya, mas mahalaga pa ba sa aso ko? Pasensya na po. Hindi na po maulit. Tingnan mo, walang nasaktan naman pala. Ito ay pagpapalit ng puti at itim. Oh, tatawagan ko ang mga pulis. Ay naku, may relasyon ka ba? Sa mabaho mong gwardiya, nakikita ko kayo. Ang maliit na kuti na ito ay sadyang naghanap ng gulo. Sobra ka namang mang-api. Anong magagawa mo kung inaapi kita? Bastos mong gwardiya, nangahas ka pang sipain ng aso ko. Gwardiya, kneel down ka agad. Mag-sorry ka sa aso ko. Kung hindi, wala tayong katapusan dito. Sige na, tito. Walang utak na tao ang nagdedebate tungkol sa bawan. Papalakad kita sa ospital. Teka lang. Mahal na bata. Bawan. Teka lang. Mahal na bata. Bawan. Tito. Gising ka na pala. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gising ka na. Lu Zenghao, ang tapang mo naman. Nangahas kang kontrahin si Manager Ma. Mag-impact ka na at umalis ka na. Bakit mo ako paalisin? Alam mo ba, kung sino ang iyong nasaktan, ang departamento naman pala ng punong tagapamahala ng Yao Shi Group. Sinaktan mo ang aso niya, ang pagpapaalis na lang sa iyo ay isang malaking awa na. Kumakagat pala ang aso niya. Tama na. Huwag kang magpalusot sa akin dito. Ikaw na social na cute na to. Madami na akong nakitang ganyan. Umalis ka na. Manager Wang, bakit mo naman minumura ang tao? Minumura mo ang tao. Ang sabi ko lang ang totoo. Alam mo ba, anong klaseng tao ang inaway ng pangit na guwardiya na yan? Walang utak, walang diskarte. Karapat-dapat na maging maliit na paborito habang buhay. Ikaw, hindi marunong magtama ng sarili. Pinipili ang paboritismo at nilalabag ang batas. Ibabalita kita. Isumbong ninyo ako. Natatakot talaga ako. Sasabihin ko sa iyo, dumating nga pala ang chairman namin ngayon. Ito rin ang mga sinabi ko. Ikaw. Pangangalaga seguridad, bawon, depending on context. This could be translated as security or protection. Hello, Xiao. Wala naman akong ginagawa dito. Ang lakas ng loob mo, bata, mangyaring tumawa. Nakalaban mo pa si Manager Ma. Walang makakapagtanggol sa'yo. Tama si Manager Wang. Ikaw, mabahong security guard. Mukhang bulag ka nga, ano? Abat ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Kinagat ng aso mo ang anak ko. Pagtatanggol ko lang yon. Pagliligtas, pagtatanggol pa. Hinihintay kita sa labas ng subdivision at doon kita papatayin. Kayo ba sa Yao Shi Junyuan? Ganito ba ang pakikitungo ninyo sa mga may-ari? Mga may-ari, Lu Zenghao, nabaliw ka na ba? Mga may-ari pa rin. Bantay pa rin, mga may-ari. Ikaw ay isang mabaho at walang kwentang bantay lang. Kahit maubos pa ang pera namin, hindi namin kayang bilhin yan. Isang piraso ng ladrilyo dito. Kayo pala ang Yao Shi Junyuan. Ang yabang niyo naman. Tagapangulo, paano po kayo naparito ng personal? Kung hindi pa kayo dumaan, hindi ko pa malalaman na ang Shiji Group natin. Ang galing naman, hindi kayang tirahan ng gwardiya. Kaya ko kaya tirahan? Tagapangulo, ako, mababang loob na tanga na tinitingnan ang iba ng mababa. Umalis.
Hindi ba't sinabi ko nang huwag kang pumunta? Tatay, gaano ka nakatanda? Parang bata ka pa rin. Nang aaway ka pa sa labas, wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Hindi ko talaga maintindihan. Ang anak mo ay pangulo ng ASIC Group. Inihanda ko na ang vilya at mamahaling sasakyan para sa iyo. Kasuchef at katulong. Bakit hindi ka nalang mag-relax sa bahay? Masarap na buhay, hindi ba? Bakit kailangan mong maging gwardiya? At makipag-away pa? Nasaktan ka pa? Hindi ba nakakahiya? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala naman, umalis ka na. Sige. Hindi na kita kakausapin. Pakisamahan mo na ako. Ang CEO ng Kixuan International ay dumating sa bansa para mag-inspeksyon. Matagal ko nang pinaghirapan makuha sila. Isang araw lang ang ibinigay nila para makipag-ugnayan. Ayokong makita nila na ang tatay ko ay nagtatrabaho bilang gwardiya sa komunidad. Si Ji Zhao ng Kixuan International. Sinasabi mong si Zhao Kixuan. Oo. Sandali lang, pupunta ako sa airport para sunduin sila. Nandyan ang Porsche ko sa ibaba. Ibigay ko sa iyo ang susi. Huwag mo munang puntahan ang main gate nitong mga araw na ito, okay? Bawan. Bawan. Pumunta ka sa Tianhai, di ba? Bawan. Sige, may oras ako mamaya ng hapon, pwede kitang makita. Ito ba yung kuya na nagligtas sa akin dati? Isa siyang security guard sa isang subdivision. Pero may Porsche siya. Ito ba yung kuya na nagligtas sa akin dati? Isang security guard lang siya sa subdivision. Nagmamaneho pa ng Porsche. Muyaw, magmaneho ka na dali. Sabihan mo na, ma, kanino ka naman nanligaw ngayon? Ang general manager ng kumpanyang inyo, si Wang Chenyuan, ang aking matandang kaklase. Kahit na medyo matanda na, pero siya ang may-ari ng 003 na gusali ng Yao Shijunyuan. Sa Tianhai, pagdating sa yaman, maliban sa mga may-ari ng 001 at 002, yung dalawang misteryosong may-ari, wala nang mas mataas pa sa kanya. Mama, anong kalokohan yan? Mas matanda pa siya sa tatay ko. Tapos may asawa na siya at may anak pa. Muyaw, basta't makipag-ugnayan ka kay Wang, makakamit natin ang kontrata ng Wang Corporation. Yung lalaking may apelidong Wang, suga pa sa pagkain, pag-inom at sugal, walang hindi ginagawa. Magiging kabit pa ako niya. Mas mabuti pang magpakasal ako sa matapang na lalaking yun. Kuya Lu, nung mga panahong nasa Beijing ka pa, nagsimula ka mula sa wala, gamit ang talino at husay. Naipundar mo ang kayamanang ito na bilyon-bilyon, pero bakit? Iyong isinakripisyo ang lahat, at pinili ang pag-alis sa iyong posisyon, ang mga nangyari noon. Huwag mo nang pag-usapan pa. Maganda itong bagong kapaligiran. Ayos naman. Pwede na. Dumating ako ngayon para sabihin sa'yo. Kung ang anak kong si Lu Xiao ay may sapat na tapang at karunungan na makapagbigay ng patas na pananaw, makipagtulungan sa inyo, wala akong problema doon. Pero kung hindi, huwag mong gawing dahil sa akin. Pilitin makipagtulungan sa kanya. Sige, naiintindihan ko na. Ang pakikipagtulungan sa Yao She Group, pag-iisipan ko po. Gabi na rin po. Mauuna na po ako. Kuya Luo. Ito po ang aking pinag-iingat-ingang Phoenix tea. Galing lamang po ito sa mga dahon ng 100 taong gulang na puno ng saa. Mula sa mga bagong usbong na dahon, 1 taon lamang ang ani kada 1 liam. Tikman mo na ito. Sige, tatanggapin ko na. Narito, kunin mo. Sige, pakisuyo. Maganda ang hitsura mo. Ang bagong taon ng mga may-ari mo, Yao Shijunyuan, ay ginanap sa Kixuan International Hotel. Talaga namang may kakayahan si Wang Zhou. Oo nga. Dito sa Tianhai, kailangan $1,000,000,000 na tao para makagawa ng ganyan. Ang astig, walang anuman. Si Pangulong Wang pa rin. Narinig ko na si Pangulong Zhou ng Kixuan International. Siya ang may-ari ng villa sa Building 002. Narinig ko na kamakailan lang ay bumalik siya sa Tianhai. Kaya sa pagtitipon ng mga may-ari ngayon, darating ba siya? Darating ba siya? Siyempre, dumating na. Ang AC ng Kixuan International, si Zhao Kixuan, ay malapit na kaibigan ko. Narinig ko na mahilig si Emma, Joe sa pag-inom ng tsaa. Kaya naghanda kami ng magagandang uri ng dahon ng tsaa para sa kanya. May dala rin kami. Tianyuan. Lu Zhenghao. Sino ito? Matandang kapitbahay. Tianyuan. Matandang kapitbahay. Lu Zhenghao. Kapitbahay. Ginoong Wang. Siya rin ay isa sa ating mga may-ari, katatabing kapitbahay namin sa probinsya. Ngayon ay isang gwardiya lang sa ating komunidad. Isang gwardiya lang. Ganun ba? Ginoo Luo, ikaw pala. Ang swerte naman. Salamat sa iyong tulong kanina. Hindi ba't ito yung basura nating gwardiya? Hindi ba siya yung gwardiya? Kanina umaga, nariyan si Director Luo na tumulong sa iyo. Ngayon, wala na bang tumutulong sa iyo? Bakit may aso na tumatahol?
Ikaw. Ngayon ang pagpupulong ng mga may-ari ng Yao Shi Junyuan. Teka lang, maghinay-hinay kayo. Sige, igalang ko si Wang Zong, protektahan ang bawaan. Bata, malas ka ngayon. Ngayon ang pagpupulong ng mga may-ari ng Yao Shi Junyuan. Bakit walang nag-abiso sa akin? Hindi ka naman kahit isang maliit na gwardiya ng isang simpleng komunidad. Ang kapal din naman ng mukha mong sumama sa ganitong pagtitipon. Nababaliw ka na ba? Kies Asase, may-ari ako ng unit sa Yao Shi Junyuan. Hindi ba't na-estatwa ka dahil sa hampas ko ng tungkod? Alam mo ba kung magkano ang presyo ng mga unit sa Yao Shi Junyuan? Ang pinakamura na set ay aabot ng 50 milyon. Bawan, huwag mong isipin na dahil nakatambay ka sa harap ng pintuan ng ilang araw, maaari mo nang tawaging sarili mong may-ari. Huwag mong gawing biro yan. Bawan, kasi nandito na, sumama na tayo, para mo na rin ipinakita ang mundo sa'yo. Iyuan, Iyue, mabuti. Muyaw. Bagaman medyo matanda na si General Manager Wang, siya pa rin ang General Manager ng Wang Group. Isa siya sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang tao sa Tianhai. Kailangan mong makuha si Enang Wang. Yayaman na tayo. Naku, mas matanda pa siya sa iyo. Ayaw ko siyang pakasalan. Alam kong darating si Yin Enzu. Nauna na akong bumili ng regalo. Ito. Hindi ito. Ito. Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan ko. Huwag kang magpanggap. Hindi kailangan ni Boss Zhu ng regalo mo. Magsimula ka na, pumasok ka na. Ipakikita ko sa iyo ang mundo. Gusto ko ring makita kung paano mo ako papakita sa mundo. Tara, 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 tagay, tara, tagay. Direktor Wang, sobrang hinahangaan po kayo ng anak kong si Muyang. Ilang beses na niya akong sinabihan na gusto kanyang makilala. Tara, tara, Muyang. Samahan mo si Direktor Wang na uminom. Muyang pakidagdagan nga ng inumin si Direktor Wang. Isang karangalan yon para sa iyo Marami ang gustong maghanap pero hindi nila makuha. Madali lang. Muyaw, malinaw na may magandang pakiramdam si Pangulong Wang sa'yo. Kapag nakuha mo siya, yayaman ang pamilya natin. Isang pagkakataon ito na hindi mo na muling makikita. Huwag mong palampasin. Pangulong Wang, isang tagay din para sa inyo. Dapat ikaw ang pinakamalaki ang narating sa ating komunidad. Hindi ko akalain. Basta't araw-araw pagising ko, daang-daang tao ang umaasa sa akin. Para sa pagkain, inumin at lahat ng pangangailangan nila. Nasa akin ang lahat. Kailangan lang kumita ng para sa pagkain. Nagpapakumbaba po si Elma Wang. Wang, may pakiusap po ako sa inyo. Malapit nang ikasal ang anak ko. At gusto niyang bumili ng bahay sa subdivision natin. Pero limitado po ang mga available na unit. Kaya, sana po ay matulungan ninyo kami. Walang anuman. Papaligawan ko ang anak mo mamaya. Maghahanap ako ng isang tao na responsable. Aayusin ko siya, bibigyan ko ng diskwento na 20%. Talaga, maraming salamat sa iyo. Laolo, gusto mo ba na? Magbigay ako ng storage room sa community para sa iyo. Pakiramdaman mo ang Tianhai. Ganito kalupit na ari-arian. Anong pakiramdam ng tumira dito? Lo Zhenghao, pinupuri ka ni Ginoong Wang. Dapat mo itong tanggapin ng maayos. Kung hindi yung maliit na kita mo bilang gwardiya, wala ka ng ibang pagkakataon sa buhay. Tumahan ka sa Yao Shi Junyuan. Hindi na kailangan. May tirahan naman ako. Sumama pa siya. Ikaw na isang pulubi lang. Ang tinitirhan mo ay isang lungga ng aso. Paano mo naman may hahambing sa Yao Shi Junyuan? Director Zhao, mga may-ari ng Kushi Junyuan ay magkakaroon ng pagtitipon sa pribadong silid ng ating hotel ngayon. Nandoon din si Director Lu. Pupunta ka ba? Si Kuya Lu pala ay naroon din. Sige, pupunta ako roon pagkatapos ng meeting ko. Magpadala ng tao para magdala ng maliit na regalo sa aking pangalan. Opo. Mga may-ari ng bahay, si Emma, Joe ng Kexuan Group, ay nalaman na mayroong isang mahalagang bisita na nakikipagsama-sama sa inyo rito. Kaya't espesyal na pinadalhan niya ako ng isang mamahaling regalo na Bitan Pia Oxy. Inaanyayahan ko kayong matikman ito. Bakit na naman nagdesisyon mag-isa si Lao Zhao? Bitan Pia Oxy. Narinig ko raw na ang dahon ng saang ito ay nagkakahalaga ng 50,000 isang gramo. Ang laki naman pala ng utang na loob ni Manager Wang. Salamat na lang po kay Manager Zhu para sa akin. Sinabi ni Ginoong Zhu na may pulong. Mamaya siya mismo ang darating. Sige. Tingnan mo, talaga namang sobrang maginoo ni Ginoong Zhu. Alam niyang inorganisa ko ang pagtitipon ngayon. Kaya nagpadala siya ng ganitong kalas ng tsaa. Napakabuti niya. Apelhid na loob, mamaya, pabibigyan kita ng pagkakataon. Katulad ng malaking tao na si General Zhu. Kung hindi dahil kay General Wang, huwag mong asahang makikita siya kahit kailan. Pwede bang ayos lang? Ayos lang, di ba? Pwede bang ayos lang? Kilala ko si Old Zhu ng mabuti. Sana, hindi ko akalain na magtatapang ka pa. Isang mabahong gwardiya tulad mo. Hindi mo ba alam na si Zhu Zong ay isang mataas na tao? Kaya mong makilala siya. Gwardiya. Hindi ako gwardiya. Talaga bang kilala mo si Lao Zhu? Oo. Sinasabi mong kilala mo si Zhu Zong, tama? Sige, patawag mo si Zhu Zong para makita ng lahat. Hindi kayo naniniwala. Bahala na.
Hindi na kaya ano, kung hindi mo masabi, lumuhod ka agad, at dilaan mo ang sapatos ko. Hindi na kaya ano, kung hindi mo masabi, lumuhod ka agad, diligan mo ang ilalim ng sapatos ko. Losing how. Tingnan mo nga ang itsura mo. Napakasuplado pero naghihirap naman. Nakakasuka talaga. Nanay, si Jiloo ay isang bayaning nagpakita ng tapang. Masyado naman kayong harsh sa kanya. Itong dalawa ang sasabihin ko sa iyo. Si Luo Jinghao, isang hamak na guard lamang, ay nakaka-attend pa sa ganitong klaseng pagtitipon ng mga may-ari. Sobrang taas ng tingin sa kanya ni Manager Wong. Ang kapal naman ng mukha niya para magsalita ng ganyan. Na para bang kilala niya si Manager Zhu. Ang kapal naman ng mukha niya. Anong problema sa security guard? Paano kung kilala niya talaga si Emma Zhou? Hayaan na natin. Magandang araw naman ito. Huwag mo na siyang pansinin. Security guard. Ang totoo niyan, itong reunion na ito. May dala akong regalo para kay Emma Zhou. Ang bitan piaoksu niya. Pag ilabas pa lang, ang maliit kong regalo, nahihiya na akong ibigay. May dala rin akong regalo para kay Emma Zhou. Pero kung ikukumpara sa bitan piaoksu, wala itong kwenta. Laolo, nasaan ang regalo na inihanda mo? Ito, biglaan kasi ang nangyari. Wala akong maihandang maaga. May dala ka namang bag. Bawan, bag na branded. Regalo sa loob nito. Hindi ba ito para kay Emma Zhou? Para makita ninyo ang bawan? Oo nga. Balot na balot, tiyak na magandang bagay ito. Dalhin mo na at ipakita sa amin. Bawan. Hindi naman ito isang magandang bagay. Pero, bantay bawan. Maaaring mas mahal pa kaysa sa mga regalo ninyo. Bantay bawan. Medyo mas mahal lang ng kaunti. Narinig mo ba? Itong amoy bangaw na bantay. Sabi pa niyang mas mahal pa yung kalat niya kaysa sa mga bagay na inihanda namin. Kebetahan, may isa akong scanner ng presyo ng produkto. Titignan ko kung magkano ang halaga ng bagay mo. Nandyan ka pala at hinihintay ako. Natatakot ka ba? Ano nang dapat kong katakutan? Sige lang, maggusta tayo para sa seguridad. Kung ang basurang iyo ay hindi kasing ganda ng regalo namin, kailangan kang magdasal, magbigay galang. Pasensya na, lumayas ka sa silid na ito. Lumayas ka. Tito, huwag mong tayaan sila. Wala yun. Alam ko ang aking limitasyon. Phoenix na tsa, bawan, ligtas. Ang tsaa na ito palaging may merkado, walang presyo. Ang pag-ulan ng niebe sa Bitam ay hindi man lang umabot. Kahit sa isang ikasampu, kung ikukumpara sa mga taong ito, sobra-sobra pa nga, ang iba naman. Ang hina ng katawan. Pero ang bibig ang pinakamatigas. Kaysa pwede. Pero kung matalo kayo, matatalo kami. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung matalo kami, kung ano man ang gusto mong mangyari, mangyayari. Kung ganito kataas ang sigla ng lahat, magkakaroon tayo ng laban. Naghihintay na kami sa sinabi ni Emmy Wang. Kayo, ang inyong mga handog kay Emma Zhou. Ilabas nyo na. Kayo, ang hawak ko ay isang pambansang barcode scanner para sa presyo ng mga produkto. I-scan lang sa label. Makikita ang presyo sa screen. Longging na bago umulan, 58,800. Tingnan mo ang akin. Ito'y mahirap kong nakuha. 50 taong gulang na puer. Tingnan, iskan ko. Wow, Adzhao. Ang laki naman ng inilabas mong pera. Yang saang puer na yan. 59 na peraso, 9,800. Ang galing-galing. Hayop na gwardiya. Ikaw naman ang susunod. Buksan mo yung basurahan mo para makita natin ang laman. Ang sira mo, kailangan pa bang walisin to? Sa tingin ko, yan ay galing sa basurahan ng subdivision na iyong pinulot. Liu Zhenghao. Liu Zhenghao, sinabi ko na sa iyo sa pagtitipon ng mga may-ari ng bahay ngayong beses. Darating si Amy Zhu. Ginagamit mo lang ang bagay na ito para lokohin si Jisoo. Kung dahil sa iyo ay nainis si Jisoo, lahat tayo na nandito ngayon, hindi kita pababayaan. Buti na lang bago dumating si Jisoo. Naihanda mo na ang regalo. Laolo, kung magagalit si Izu, hindi basta-basta malulutas ang bagay na yan sa ilang pagsubsob mo. Wala ka pang iskan. Paano mo nasabi? Paano mo nalaman na basura ito? Nagmamatigas ka pa. Isang basurang nakabalot sa plastic na bag. Anong mahalagang bagay kaya yan? Luo Zhenghao. Luo Zhenghao Dian. Kung makita ito ni Zhou Zong at magalit siya, maniniwala ka ba na aalisin ko ang balat mo? Huwag mong gawing mabilis ang pagsasalita mo. Maksing siyang bawanan. Huwag mong sabihing maaga pa. Kung ako ang mag-scan nito, mas mahal pa ito sa lahat ng regalo ninyo. Hindi ba't patunay iyan na ang mga regalong dala ng lahat dito ay pawang basura? Huwag kang magpalabis dyan. Ang bawat regalo naming dala ay maingat naming pinili, kahit pa sa paningin ni Emma Zhou. Wala itong halaga, pero simbolo ito ng aming taos-pusong pasasalamat. Hindi tulad mo, basta na lang kumuha ng basura at gawing regalo. Bakit mo pa siya kinakausap? Kapag lumabas na ang presyo ng basura niyang iyon, matiyempuhan niyang malakas ang sampal sa mukha. Tama ka. Hayop na guard, ngayon mo malalaman kung paano mamatay.
Siya Uma, anong nangyari? Ako, hindi ko rin alam. Hindi pa ito nangyayari dati. Nakuha ko na. Si Luo Zhenghao, yun sigurado. Ang pangit naman ng regalo niya. Pati ang scanner ay hindi makascan. Kaya pala nasira. Baka naman, ang regalo ni Luo Zhenghao ay mga peking produkto na walang tatak. May laso ng mga dahon ng tsaa. Impossible. Gumawa ng ganyang bagay. Uyaw. Kilalanin ng tao, hindi ang itsura. Huwag kang magpaloko sa matandang iyon. Tama ka, Luo Zhenghao. Nagdala ka ng laso na tsaa para patayin si Susong. Karapat-dapat kang parusahan. Ito ang mga bagay na ibibigay ko kay Jisoo. Huwag mong gawing biro ito. Ngayon, magluhod ka. Magbigay ka ng pasensya at humingi ng tawad. Mamaya, doon sa kay Izu. Bibigyan kita ng magandang salita. Maaari kitang iligtas. Sigurado ka ba na ipagpapaluhod mo ako? Ako si Luo Zhenghao. Isang gwardiya, sumusubok na magpasuko sa akin sa pamamagitan ng pagluhod sa langit, lupa at sa aking mga magulang. Wala pang ibang nangahas na utusan akong lumuhod. Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Ikaw na mabaho na gwardiya. Gusto ko lang na lumuhod ka ngayon. Anong problema mo? Kahihinatnan pa. Hindi lang lumuhod ang gusto ko sa'yo. Kailangan mo pang magyuko at magsorry. Hindi niyo pwedeng tratuhin ng ganito ang tito. Anong klaseng tao si Luo Zhenghao? Isa lang siyang security guard. Bakit siya magtatangkang makipag-ugnayan sa amin? Tawagin niyo. Anong tinatamad pa kayo? Pindutin niyo siya agad. Papaluhurin mo siya. Sino ang pinapaluhod mo? Sino ang pinapapalayang lumuhod? Sino ka ba? Naglalakas loob kang maghahasik ng gulo dito. Walang galang. Ito po ang aming presidente ng Kaiksuan International, Ginoong Zhou Kaiksuan. Ginoong Wang, hindi ba't sabi mo i-close ka kay Ginoong Zhou? Sino siya? Si Ginoo Zhou. Siya ang manager ng Wang Group, isang supplier ng kumpanya, isang maliit na supplier. Maglakas loob siyang magpakita ng kawalang galang sa aking bisita. Anong tapang? Ano? Si Luo Zhenghao pala ang espesyal na bisita ni Jisoo. Ito, si Luo Zhenghao, ay isang gwardiya lang sa komunidad, isang mabagsik na nilalang. Paano magiging bisita kayo? At naglalakas loob pang magsalita ng ganito. Tawagin niyo siya. Tanggalin ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa supplier na ito. Wala nang anumang kooperasyon. Tungkol sa iyo, ako na mismo ang makikipag-usap sa inyo. Sa chairman ng Shiji Group, hindi na magkakaroon ng puwang para sa iyo. Sa Tianhai at pati na rin sa buong bansa. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang mukha ni Luo Zhenghao. Pati si Zhou Kaisuan ay ipagtanggol siya. Zhou, hindi ko talaga alam. Isa pala siya sa mga bisita ninyo. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Hindi ko po kayang mawalan ng order mula sa Kaiksuan International. Pakiusap. Lumayo ka. Ginoo Zhou, si Luo Zhenghao ay isang maliit na gwardiya lang. Baka nagkakamali ka ng tao. Nagdududa ka ba sa akin? Hindi po. Luo Jie, gwardiya. Wala nang dahilan upang manatili sa ganitong kapaligiran na mapangmata. Wala nang silbi pa. Lao Luo. Hindi. Lolo Luo, hindi ko nakita ang inyong kahalagahan. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam na si Izo ay kaibigan ninyo. Hahaplusin ko ang ilalim ng sapatos mo. Hindi ako pwedeng iban. Oh, kanina ba't hindi mo ako pinapakmiyan? Para magbigay galang at humingi ng tawad? Dahil doon, kasalanan ko. Baliw ako sa hindi pagkakita. Pwede ba, tulungan mo akong mag-plead kay Suuzong? Hindi ako pwedeng iban. Pakiusap. Kanina, hindi ba't sinabi mong kailangan akong magpatira pa? At magsorry sa inyo. Kasalanan ko yon. Wala akong mata. Pakisabi na lang kay Jisoo na paboran ako. Hindi ako pwedeng iban. Pakiusap, Maxingchang. Kailangan bang ipagbawal ka? Miyay, bawan. Hindi ako ang magdedesisyon. Lao Zhou, pangalagaan bawan. Ang natitirang bagay, ay ipagkatiwala ko na sa'yo. Sige, bawan. Tito, hintayin mo ako, sasama ako sa'yo. Tito, kilala mo ba talaga si Pangulong Zhou Kaiksuan? Oo, kilala. Noong nasa imperyo kami, nakipagtrabaho ako sa kanya. Nakipagtrabaho ka sa kanya. Noong nasa imperyo kami, naging driver ko siya. Halos magsalita ako ng mali. Driver. Ang presidente ay magpapalit ng supplier. Dahil lang sa isang driver. Baka kasi magaling ako magmaneho. Kaya siguro gusto niya akong ibalik. Pero, mas malaki ang kita maging driver sa tabi ng mga ganitong tao, kaysa maging security guard dito. Hindi ko sinasabing, masama ang magtrabaho bilang security guard ha. Ako kasi, hindi interesado sa pera. Nagbibiro lang. Sandali. Biro lang yon, huwag mong seryosohin ha. Hindi. May kakaibang nangyayari. Pangalan ay Luo. Mukhang tama ang kutob mo. Lalaki, bawan. Sabi ko na nga ba kung bakit pinoprotektahan ka ni General Zhou? Kasi pinasaya mo siya. At ngayon gusto mo pang agawan ang kabuhayan namin. Wala ka na ngayong gabi, bawan. Wang Chanyuan, bawan. Maxingchang.
Kung hindi kaya ng abilidad, nagsimula ka na bang gumamit ng mga hindi tamang hakbang? Sa abilidad, akala mo ba kaya mo dahil kay General Zhao? Itong mga kapatid na ito, sila ang tunay na may kakayahan. Pwede mong harapin ako, pero pakawalan mo si Muyaw. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Wala siyang kasalanan. Tito, hindi ako aalis. Aalagaan kita. Makinig ka. Ang saya ng iniisip mo. Tapusin kita. Tapos tapusin siya ng mga kasama ko. Ngayong araw, siguradong makukuha ko siya. Gusto mong umalis? Walang sinuman sa inyo ang makakalabas. Pangangalaga. Napakababa. Kung may plano, gawin mo sa akin. Huwag mong gawing mahirap ang isang babae. Huwag na makipag-usap pa. Bugbugin ang lalaki hanggang mamatay. Sugod, tumatakbo. Magmadali ka. Wala ka bang problema? Wala. Tumakbo ka. Hindi ka ba mabilis tumakbo? Isa kang mabahong gwardiya. Anong karapatan mong makipaglaban sa akin? Ngayon, ang babaeng ito, iyak akong makukuha ko. Pagkatapos ko siya, ibibigay ko sa kanila. Isang mababang klase ng pamilya. Ano yun? Wala yun. Kung hindi ko nakunin ang order ng Kaixuan International, pero makukuha ko pa rin kayo, Wang Chanyuan. Mukhang hindi mo pa rin naaalala ang sinabi ko. Magbabayad ka para sa ginawa mo ngayon. Magbabayad ka, at magpapanggap ka pa. Putulin ang mga binti niya. Tumigil ka. Sino kayo? Pasensya na, Boss Lo. Nahuli kami. Bawan. Sino ang nag-utos sa inyong sumunod sa akin? Hindi ba't sinabi ko nang huwag guluhin? Ang aking pribadong buhay. Pasensya na, Ginoo Lo. Tama na, tara na. Sige, aalis na. Muyaw. Kaya mo pang maglakad? Kaya. Sige, ihahatid kita pa uwi. Tito. Sino ba talaga sila? Security guard. Nakilala ko sila noong naging security guard ako. Kanina pa akong may pakiramdam na may mali. Security guard. Kaya tinawag ko sila. Ihahatid na kita pa uwi. Hindi ako uwi. Nagrenta ako ng bahay malapit dito para makaiwas sa nanay ko. Sige, ihatid mo na ako. Bawan. Ihahatid kita. Dahan-dahan lang. Dito na lang, Tito. Nandyan lang ang bahay na nirenta ko. Ang late na. Pagod ka na ba? Gusto mo bang pumunta sa bahay ko at uminom ng tubig? Masyado nang late ngayon. Hindi maganda na magkasama ang isang lalaki at isang babae. Hindi na lang ako pupunta. Sige na nga, papasok na ako. Sige. Dahan-dahan lang. Pag-ingatan mo. Mag-ingat ka. Pag-ingatan mo. Pag-ingatan mo. Pag-ingatan. Pagpapala. Ay, masakit. Tito, sobrang lakas mo. Medyo magaan lang. Huwag kang mag-alala. Magaling akong magmasahe. Pag nawala na ang pamamaga ng paa, bukas, ayos na yan. Hoy, Bawan, ingat ka. Sige, Bawan, ingat ka. Pupunta ako agad. Halika, Muyaw. May mga kailangan pa akong asikasuhin. Mag-ingat ka habang mag-isa ka sa bahay. Oh, sige na nga. Lo Zhenghao, Lo Zhenghao. Ano bang klaseng tao ka ba? Say. Loje, wala kang sakit, di ba? Wala naman. Kasi niloko kami ng grupo ni Wang Tianyuan. Talaga namang sobra na ang panlilinlang. Kasalanan ko na hindi ko naisip ng mabuti. Hindi ko inisip na maghahanap sila ng paraan. At aabutin pa kayo. Lao Zhao. Nasa ibang bansa na ang mga pondo ko. Ang mga group ni Wang Tianyuan. Tulungan mo akong ayusin ito. Pangalagaan mo na lang ang Lin family. Huwag kang mag-alala. Pinakamabilis bukas ng gabi. Papalitan ko ang Wang group. Maging kasaysayan. Sige. Umupo. Bukod pa rito, kamakailan lang, nagplano akong galawin ang aking mga pondo. Ano, plano mong bumalik? Hindi. Ito ay tungkol sa anak ko, si Lu Xiao, at ang Yushi Group. Malamang na magkakaroon ng ilang problema kamakailan. Kailangan kong maghanda ng maaga. Parang dati, ikaw pa rin. Matagal na ang pananaw mo. Kailangan lang maghanda ng dalawang plano. Dahil ilang trilyon na ang nakatago doon. Walang galaw sa loob ng maraming taon. Nakakatakot. Baka magmukhang bulok na lahat. Ang pag-unlad at plano ng Yaoshi Group. Tiningnan ko na. Si Lu Xiao, talaga namang isang batang puno ng talento. Pero ang mga ideya niya ay masyadong malikot. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana siya pinili na makipagtulungan. Maganda naman ang plano. Pero itong batang ito, masyado lang kasing nagmamadali. May kasabihan tayo sa China na nagsasabing, ang nagmamadali hindi makakain ng mainit na tokwa. Nag-aalala ako sa kanya. Baka mapaso ang bibig. Kaya bukas, ipapaalam ko kay Lu Xiao. Pwede mo nang tapusin ang kontrata ng kooperasyon sa Kaixuan International. Sige.
Isa pa, may isa pang bagay. Ang matinding kalaban mo noong nasa magandang bansa ka. Si Zhao Chunli ay bumalik na. Mukhang may connection pa siya kay Xiao. Yun lang, daan, Zhao Chunli. Ang bagay na ito, kailangang maisakatuparan bukas. Ginoong Zhao, sa wakas ay nakatagpo ako sa iyo. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Ikaw talaga ang aking idolo. Ito si Ginoo Luo. Kamusta? Kamusta? Talaga namang isang Diyos ng stock market ang isang insik. Ipinagmamalaki namin na ang Yaoshi Group ay napili ninyo. Malaki ang aming pasasalamat. Pangalan lang iyon. Lahat ng ito ay dahil sa inyong mataas na pagpapahalaga. Umupo kayo. Sige. Ako ay lubos na naniniwala sa hinaharap ng inyong Yaoshi Group. Nais ko makipagtulungan sa inyong lahat para itulak ang pag-unlad ng kaugnay na industriya. Walang duda, siya nga ang Diyos ng mga stocks ng mga Tsino. Ang iniisip niya ay kung paano paunlarin ang industriya. Ang saklaw niya, napakalaki. Paunlarin ang industriya, isa yan sa mga aspeto. Ang mahalaga ay magsama-sama tayong kumita. Talaga bang nais ninyong mag-invest sa amin? Tama. Malaki ang tiwala ko sa iyong Yaoshi Group, kahit na hindi pa matagal ang pagkakatatag, at hindi pa malalim ang pundasyon. Pero, tila nagsisimula ng maging isang leader sa industriya ng bagong enerhiya sa bansa. Kaya, handa akong mag-invest ng 1-0 bilyon. Ang kondisyon ay, kailangan kong makuha ang 20% na bahagi ng Yaoshi Group. Ngayon, hawak ko lang ang 51% na bahagi. Kung ibebenta ko ang 20, bagamat meron pa akong pinakamalaking kontrol. Pero kung may magtangkang magdamo ng mga bahagi ng kumpanya, malaki ang posibilidad na matanggal ako. Napakabigat ng risko nito. Ginoo Luo, maaari mong pag-isipan ito ng mabuti. Pagkatapos ng ating pagsasama, ang gusto ko ay, ang impluwensya ng Yaoshi Group sa bansa. At ikaw, ay maaari ring magpakilala sa buong mundo, at palaganapin ang iyong pangalan. Isang win-win na sitwasyon ito. Ginoo Luo, ito ay isang pagkakataon na bihirang dumating. Huwag mong palampasin, huwag mag-atubili. Ginoo Luo, kung pipirmahan mo ang kontrata ng paglipat ng mga shares na ito, 100 bilyon ay agad napapasok. Yaoshi Group, magkakaroon ng isang makapangyarihang kasosyo tulad ko, at ang 31% na bahagi mo. Mabilis itong magiging halaga ng bilyon. Tingnan mo, pipirma ka ba o hindi? Ginoo Luo, huwag mong hayaang mawalan ka ng malaki dahil sa maliit na bagay. Ginoo Luo, naway magtagumpay ang ating pagkakaroon ng magandang pagtutulungan. Masaya ang aming pagtutulungan. Ginoo Zhao, hintayin mo, tutulungan kita na ganap na makuha ang kontrol sa Yaoshi Group. Sabi mo dati, walang anuman. Sumunod ka lang ng maayos sa akin. Ang hindi kayang ibigay ni Luozi sa iyo. Pera, kapal, reputasyon, lahat ng iyon, ibibigay ko sa iyo. Salamat, Ginoong Zhao. Boss, bakit po? Kailangan ninyong makipagtulungan sa Yaoshi Group. 100 bilyon kapalit ng 20% na bahagi. Paano mo tinitingnan ang negosyong ito? Wala namang kita. Kulang pa ang pananaw mo. 100 bilyon lang iyan. Sa susunod na linggo, magdadagdag ako ng 300 bilyon. At dagdagan pa ng 10 beses na leverage. Sa kabuuan, 3,000 bilyon. Pagtaya laban sa malaking merkado ng bagong enerhiya. Basta't matagumpay nating matalo ang Yaoshi Group. Kaya, ang buong industriya ng bagong enerhiya sa Huaxia ay tatamaan ng malakas. Sa oras na ito na ang pagkakataon natin upang mag-ani. Ano? Ginagamit mo ba ang 100 bilyong ito para magtakda ng isang plano? 400 bilyong gastusin sa pondo bawat buwan. Ang kita ay tiyak na higit sa 1 trilyon. Tama. Pero sobrang taas ng panganib. Pagkalipas ng isang buwan, kung hindi mo kayang ganap na talunin ang Yaoshi Group, kami ay ganap na mawawala ang 40 bilyon na ito. Walang problema. Basta't matuldukan natin si Luo Jiao, ang ganitong panganib ay sulit pa rin. May personal na alitan ka ba kay Luo Jiao? Si Luozi ay isang matagal ko nang kakilala, anak ni Luo Zhenghao. Noong panahon na iyon, si Luo Zhenghao ay kasabay ko sa pagsusunikap sa imperyo, ang walang kwentang tao na ito. Naiinggit sa akin dahil mas magaling ako sa kanya. Inagaw ang lahat ng karangalan. Kaya, nakipagsabuatan ang 8 ng nangungunang kumpanya sa industriya upang pahinain ako. Noong mga panahong iyon, hindi ko agad napansin at nakuha nila ako. Sa huli, napunta ako sa isang kalagayan ng pagkalugi. Pero sa huli, bumalik din kayo. Tama. Si Luo Zhenghao ay sumikat noong kanyang panahon. Pero ako ang huling magwawagi. Si Luo Zhenghao ay tanging nakasalalay sa buhay ng kanyang anak. Sisirain ko ang anak niya. Papalitaan ko siya kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay. Iutos mo na pagkatapos ng linggong ito. Isagad ang pagsalakay sa Yaoshi Group. Gagawin kong hindi na makabangon si Luo Zhenghao. Si Yao, narinig ko na makikipagpartner ka kay Zhao Chunli. Hindi ito tungkol sa makipagtulungan sa kanya, kundi nakipagtulungan na ako sa kanya. Ano? Nakipagtulungan na? Hindi pwede. Si Zhao Chunli na tao
Hindi mo siya talagang kilala. Isa siyang tao na tuso at mapanlinlang. Nakipagtrabaho ka sa kanya, walang kaibahan sa pakikipagtulungan sa table. Ay, tatay, hindi kita masisisi kung hindi mo naiintindihan ang negosyo. Pero pwede bang, huwag mong ituro ang lahat sa akin. Ako. Ang batang ito. Mahalaga, maurong ang lahat ng ari-arian mo dahil sa panluloko. Hello, Wuyaw. Hello, Tito. May oras ka ba? May mga kaibigan akong gusto kang makilala. Ganito kasi. Tito, kung may mga bagay kang ginagawa, okay lang. Nasaan ka? Pupunta na ako. Doon sa bar isa. Sige. Yaw. Hindi mo naman. Talaga balak makipag-isa sa matandang lalaki, di ba? Matanda na siya. Pero maalaga pa rin siya. Ibinangon niya ako ng ilang beses. Sa puso ko, siya ay isang malaking bayani. Para sa akin, lahat ng mga matandang lalaking ito pare-pareho lang. Gusto lang nila ang katawan mo. Huwag ka sanang malinlang. Hindi siya ganoong klase ng tao. Noong gabing iyon, andoon siya sa bahay ko, madaling araw na. Tumawag lang siya at umalis na. Ha? Isang lalaki at isang babae, magkasama sa isang kwarto sa 10 oras ng gabi. Wala namang nangyari. Hala, Anas. Sabi niyo nga, magkakaroon kaya sila? Hindi pwede. Ang saya-saya ng lahat. Tito, dumating ka na. Ito ang mga best friend ko. Ito si Lu Zhenghao. Kamusta kayong lahat? Tito, anong trabaho mo? Kaya mo bang buhayin si Muyaw? Guwardiya ako. Isa kang guwardiya. Ikaw, magkano ang kita mo isang buwan? Magkano ang kita mo? Walang pakialam kung magkano ang kinikita. Ang tinitingnan ko ay ang kanyang pagkatao. Tsaka, basta may pera ako. Hindi rin naman ako walang pera. May ilang pondo pa ako sa ibang bansa. Bawat buwan ang interest. Nasa, wag na, Tito. Isa kang guwardiya lang. Tapos may mga ari-arian ka pa sa ibang bansa. Nakakatawa talaga. Kasi, Tito, mag-relax ka. Wala namang ibang tao dito. Hindi nila sasabihin kung ano man sa'yo. Mga sis, sabihin ko sa inyo. Mga lalaki, walang mabuting isa sa kanila. Tingnan mo, mas mabuti pa nga si Zhu Guanyuan kaysa sa kanya. Kahit matanda na siya. Pero may pera siya. Wang Shi Group, pangkalahatang manager. Hayaan mo na. Si Wang Tianyuan, isa lang siyang matandang manyak. Gusto pa niyang magsamantalang magtangkang manakit sa akin. At saka, ang Wang Group ay ganap nang nawala mula sa Tianhai City kahapon. Ha? Paano nangyari iyon? Ang Wang Group. Pero ang mga tao rito, mga leader ng lugar, pati na ang pamilya Lin, kailangan pa nilang humingi ng tulong sa kanya. Paano pwedeng mawala siya? Tito, huwag kang mag-isip ng kakaiba. Mag-ingat ka. Baka marinig ng mga tao mula sa Wang Group, at baka may mangyaring masama sa'yo. Magandang balita, may isang emergency na anunsyo. Ang kilalang kumpanya sa Tianhai, ang Wang Group ay opisyal na nag-anunsyo ng pagkalugi ngayon. Ang general manager na si Wang Tianyuan ay kasalukuyang nawawala. Ano? Talaga bang nalugi ang Wang Group? Hindi mo yata ito nauunawaan. Ang mga matatandang tao kasi, lahat ay mahilig manood ng balita. Baka nga napanood na niya ito. Muyaw. Yung sinabi ko sa'yo, si General Zhang, mayaman at bata, siguradong bagay sa'yo. Hindi ba't mas magaling siya kaysa sa inutil na ito? Tawag lang. Hoy, Lao Zhao. Nandyan na ba ang 300 bilyong pondo? May darating pang iba, na mga pondo mamaya. Bantayan mo. Sige, sabi mo, Lao Zhao. Baka si Ihizo ng Kaiksuan International ito. Limi. Tama siya, kilala ni Zhou si Zhou Kaiksuan. Dati sa Imperial City, pinag-drive siya ni Zhou Kaiksuan. So siya pala ang driver ni Zhou. Naka-receive ng 30 bilyon. Astig. Bawasan mo ang pagsasalita. Ano ang gusto mong inumin? Ako ang taya ngayon. Sandali, Tito. Ito ang unang pagkakataon natin magtagpo. Dapat ikaw ang magtaya. Tama. Waiter, mag-order. May kailangan ba kayo? Tito, hindi mababa ang gastos dito. Nadala mo ba ang sapat na pera? Tito, hindi mababa ang gastos dito. Nadala mo ba ang sapat na pera? Wala akong problema, kuya. Kung kulang ang pera, may extra ako. Wala, may pera ako. Bigyan mo ako ng isang basong pinakamataas na espesyal na timpla. Ang liit naman. Hindi mo ba narinig, kuya? Sapat naman ang perang dala niya. Louis Agsaya, isa bawat bote. Tito, ang bote na to ay mahigit 200,000. Baka hindi mo ito kikitain. Habang buhay mo. Pero sana, huwag kang mag-alala sa pera. Walang anuman. Pindutin mo. Ginoo, ano po ang gusto ninyong inumin? Isang baso ng maligangam na tubig lang po. Pasensya na po, wala po kaming libreng tubig dito. Nakita ng waiter ang hitsura ng matanda. Akala niya, gusto niyang uminom ng tubig ng libre. Sabi ko, Tito, kung wala kang kakayahan sa bulsa, huwag ka na magtangkang makipag-date. Pumili ka ng tubig na walang bayad. Hindi mo naman balak makipag-pool sa amin, di ba? Wala. Kasi ngayon, hindi ko lang gusto uminom ng alak. Wala akong pera. Isa lang akong walang kwentang tao na nagpapanggap. Ano nang pinapakita mo? Chang Xiaoyu. Sobrang na kayo.
Hindi ko alintana kung may pera siya o wala. Basta ako, may pera ako. Tito, wag mo sanang isiping masama. Sila lahat ay mga kaibigan ko. Nakasama ko mula pagkabata. Bakit hindi ka nalang sumama at uminom? Kung ganoon dahil kay Muyaw. Mag-iinom tayo ngayon. Waiter, naalala ko, nandito ako. At may iniwan akong 2 bote ng Romani Conti. Pwede mo bang kunin? Ano? Romani Conti. Tatay, huwag mong gawing biro, baka magkamali ka pa ng bigkas. Ang Romani Conti ay 120,000 bawat bote. Ikaw, isang mabahong gwardiya. Paano mo kayang sabihin kayang-kaya mong bumili ng ganitong alak? Tito, Muyaw, isang taong palaging nagmamagaling. Hindi siya karapat-dapat na ipagtanggol mo. Waiter, saan ang alak? Pasensya na po, Ginoo. Katatapos ko lang pong pumunta sa bodega. Wala po ang Romani Conti ninyo. Ano? Hindi lang po, wala. Wala pong ganitong Romani Conti dito sa bar namin. Sa aming bar, wala kaming binibentang ganitong Romani Conti. Impossible. Tito, totoo ngang matapang ka. Nasa harap namin. Nagsisinungaling ka ng malinaw na madaling matuklasan. Tito, huwag ka nang magmamagaling. Muyaw, ito ba yung sinasabi mong tapat siya? Oh. Sa tingin ko, hindi lang yun ang problema niya. Pati ang utak niya may problema. Pati ang chief investigator niyo, tinawag ka ni Charlie. Pati na rin ang chief bartender. Paano mo kaya? Makikilala ang chief bartender nila? Isa ka lang security guard. Baka hindi ka pa madalas pumunta sa ganitong klase ng mamahaling bar. Pati kilala mo pa ang chief bartender dito. Nagmamagaling ka ba? Kung si Charlie nga ba yun? Anong kinalaman mo dyan? Muyaw, tingnan mo siya. Talaga namang walang kahihiyan. Muyaw, naniniwala ka ba sa akin? Pag dumating si Charlie, malalaman din natin. Ginoo, wala ang aming punong bartender na si Charlie. Pero nagbigay siya ng utos. Kung may customer na kukuha ng alak, dala mo lang itong kahon. Yes, by the way, alam mo ba ang password? Tama na ba, Tito? Hindi ba't may alak ka naman? Buksan mo na. Ano nga ulit ang password? Parang hindi nakasya, no? Itong lock ng password, 6 na digit kasi. Gusto mong hulaan? Mahirap parang pagsampa sa langit. Muyaw, huwag ka sanang magpaloko sa kanya. Sa hitsura pa lang, hindi siya mukhang matino. Pigilan nyo na nga yan. Ay naku yaw-yaw, makinig ka na lang sa akin. Dati ko nang sinabi sa'yo yun. Jingzong, isipan mo na lang. Bata pa siya, pero maraming pera. Hindi ba't mas magaling siya kaysa sa walang kwentang ito? Ay, huwag na kayong mag-usap ng ganyan. Hindi ganyan ang tito. Sige na nga, pero maging maingat ka. Huwag mong hayaang lokohin ka. Ang daming password. Halos nakalimutan ko na. Sinabi ko na nga hindi siya ganoong klase ng tao. Na basta-basta lang magsalita, pwede siyang magbukas, anong masama dun? Hindi naman ito pinapatunayan, na siya nga ang may-ari ng alak, tama. Baka nga, nung naging security guard siya, narinig kong sinabi ng customer, na may mga alak dito, nalihim na naaalala ang password. Bakit ganyan kayo? Ang uncle, napatunayan na niya ang sarili niya. Bakit pa siya ginugulo? Walang problema, Muyaw. Gusto nilang pagsiraan ako. Kahit anong mangyari, may sasabihin pa rin sila. Wajing, pagkatapos ng lahat, siya naman ang iyong best friend. Loje, nagsimula na si Zhao Chanli mag-ipon ng pondo, at naghahanda ng salakayin ang Yaoshi Group. Kailangan mo ba ng tulong ko para malutas ito? Hindi na kailangan. Hayaan mo na para matutunan ni Zhao yung leksyon. Mas mabuti na rin siguro. Sigurado ka ba? Ayon sa balita, si Zhao Chanli ngayon ay nagtipon ng halos 3,000 bilyong pondo. Sa tingin ko, gusto niyang isang bagsakan na lamunin ang Yaoshi Group. Walang anuman. Itong suntok na to, kailangan niyang maramdaman ang sakit para malaman niya, ang negosyo ay parang digmaan. Hala, ang negosyo ay parang digmaan pa. Kayo mga matatandang lalaki, kumpleto ng amoy ng ama, laging gustong magturo sa iba. Siya ba ang tinutukoy mong si Lu Jiao? Hindi kaya. Ang chairman ng Yaoshi Group. Siya ang anak ko. Ano? Ikaw, isang mabahong gwardiya, puno ka ng tapang na magkunwaring ama ng chairman ng Yaoshi Group. Ngayon. Tama. Mamaya. Darating na si General Manager Zeng. Siya ang Vice General Manager ng Yaoshi Group. Matandang tao. Ngunit may mga hindi maubos na karangyaan at kayamanan. Yaoshi Group, may mga katulad mo na gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Tingin ko, malapit na kayong mamatay. Gumagawa ako ng masama para sa pansariling kapakinabangan. Dapat mong malaman, kakalipat ko lang sa Yaoshi Group. Ano ang mura sa mga negosyanteng elite? Si Luo Xiao ay kilalang kilala bilang ang chairman ng Shi Group. Kami ng mga Ling ay wala sa kanilang harapan. Paano natin siya gagawing biro? Miao, hindi ako nagbibiro. Siya ang anak ko at ako ang kanyang. Ito, bakit hindi pwedeng sabihin? Paano ko hindi alam, ang chairman ng Yaoshi Group, si Lu Jiao ay may tatay na isang security guard. Paano ko hindi alam, ang chairman ng Yaoshi Group,
Si Lu Xiao ay may tatay na isang security guard. Dumating ng tamang-tama, pahintulutan niyong ipakilala ko siya. Ito po, ang Vice President ng Yaoshi Group, si Zheng Feng. Brother Feng, pumunta ka na dito at tingnan. Ngunit may mga hindi maubos na karangyaan at kayamanan. Yaoshi Group, may mga katulad mo na gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Tingin ko, malapit na kayong mamatay. Gumagawa ako ng masama para sa pansariling kapakinabangan? Dapat mong malaman, kakalipat ko lang sa Yaoshi Group. Wala akong pakialam kung wala kang pera. Wala akong pakialam kung matanda ka na. Ang gusto ko lang ay maging tapat ka sa akin. Ngayon, ang iyong kasinungalingan ay nahuli ng publiko. Talaga namang nakakahiya. Tapat na akong nagsalita. Tapat. Ang pagiging tapat ay pagpapanggap. Ama ng chairman ng Kushi Group. Isang maliit na kuti. Hindi alam ang sariling lugar. Si Chairman Lu, anong posisyon niya? Nagkunwaring ama siya. Walang kahihiyan. Ay, yaw-yaw. Itong matandang ito, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Si Zheng Feng ang bagay na bagay sa'yo. Bata pa siya. Naging vice presidente ng Yaoshi Group. Wapo at mayaman pa. Hindi ba't mas mataas pa siya kaysa sa matandang ito? Tama. Muyaw, papasok ang lobo sa bahay. Nakakatawa. Ikaw, isang amoy na gwardiya, o dahil hindi siya naliligo. Tito, kung tapat ka talaga, dapat humingi ka ng paumanhin sa lahat. Ipinaliwanag mo ang buong katotohanan. Ito ang katotohanan. Muyaw, bakit ka sumusuporta sa mga taong nagpapanggap? Sumama ka sa akin. Sasamahan kita. Sa mga susunod na proyekto ng Yaoshi Group, ibibigay ko lahat sa pamilya ninyo. Sa mga susunod na panahon, ang pamilya ninyo, ngunit may mga hindi maubos na karangyaan at kayamanan. Yaoshi Group, may mga katulad mo na gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Tingin ko, malapit na kayong mamatay. Gumagawa ako ng masama para sa pansariling kapakinabangan? Dapat mong malaman, kakalipat ko lang sa Yaoshi Group. Nakakuha ng 100 bilyong investment. Tanungin mo si Lu Xiao, kung kailangan ba akong sambahin. 100 bilyon. Fengji, kwento ka naman. Alam mo ba yung Chinese top god na si Zhou Chunli? Narinig ko na. Noong nakaraang buwan, higit 10 beses akong pumunta sa Amerika. Sa wakas ay napadala ko siya, kasama ang aming chairman, para pumirma ng kontratang nagkakahalaga ng 100 bilyon. Pagkatapos ng lahat ng iyon, si Lu Zi mismo ang nagbigay ng gantimpala sa akin. 5% na bahagi sa Yaoshi Group. Zhou Chunli. At ang pakikipagtulungan sa Yaoshi Group. Papasok ang lobo sa bahay. Nakakatawa. Ikaw, isang amoy na gwardiya, alam mo ba ang negosyo? Maglalakas loob ka pang insultuhin si Zhou Chunli. Oo nga, hindi ba tingnan mo muna ang sarili mong kakayahan? Ano bang klaseng tao ka? Ano ba si Zhou Chunli? Ginagawa niya lahat ng ito para magpakita ng loyalty sa mga puting amo. At walang kaligtasan na nilalapastangan ang mga kapwa kababayan. Walang hangganan. Hayaan na lang natin. Alam ba ninyo kung bakit niya nagagawang ganito kalakas ang loob? Na insultuhin si Zhou Chunli dahil alam niya na ang mga taong katulad ni Li Zhao ay hindi siya papansinin. Kapag nagmamaneho ka ng mamahaling kotse sa kalsada, babalikan mo ba ang isang wild dog na sumisigaw sa'yo? Tama nga, kuya. Lu Zhenghao, para sa amin, wala kang pinagkaiba sa wild dog sa tabi ng kalsada. Paano mo nasabi yan? Hello, Papa. Nasaan ka? Si Yao, ito ako. Nasa bar isa ako. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang iyong nagawa? Hindi kita hinihinging tulungan mo ako. Pwede bang huwag ka nang makialam? Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang naidulot mo sa akin? Hindi kita hinihinging tulungan mo ako. Pwede bang huwag ka nang makialam? Doon ka na lang maghintay. Papunta na ako. Sige na. Malapit na si Lu Xiao. Tatay ba talaga ako? Malapit na nating malaman. Ay naku. Nagpapanggap pa. Ang aming chairman ngayong gabi, kasama ang Chinese stock god na si Zhou Chunli, ay nagdiriwang ng tagumpay. Paano naman siya pupunta rito? Kuya Feng, huwag mo na siyang pansinin. Ituring mo na lang siyang aso. Sa tingin ko, alam na niya na imposible na siya at si Muyaw ay magkasama. Kaya niya na lang tinanggap ang sitwasyon. Muyaw, mayroon ka pa bang pag-asa sa taong ito? Ngayon? Kuya, gusto mo pa bang maging matigas ang ulo? Muyaw, hayaan mo na silang hindi maniwala sa akin. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Ganyan ka. Paano mo ako pinapaniwalaan? Kung ganun, ngayon, dito lang tayo maghihintay. Tingnan natin kung darating si Lu Xiao. Baka dumating siya. Sige, kung darating si General Lu ngayon, ako si Zheng Feng, agad na aalis mula sa Yaoshi Group. Kasama si Brother Feng. Ganyan ba kalaki ang gagawin mo? Bilang Vice President ng Yaoshi Group, ako ang nag-aasikaso ng schedule ng chairman. Kung wala akong kahit ganitong lakas ng loob, dapat pa ba akong magtrabaho sa Yaoshi Group? Sige, matanda. Paano kung hindi siya dumating ngayon? Hindi siya dumating. Magpakita ka ng tamang galang. Umalis ka na, Ling Muyaw. Hindi ko gagawin ang paggamit ng relasyon ko kay Muyaw. Bilang pusta, ang matandang ito, talagang panalo siya kahit ano paman. Matanda, kung ayaw mong sumugal, gumapang ka na lang ngayon sa ilalim ko. Iniisip ko kung papatawarin kita. Gumapang ka. Gumapang ka. Matandang lalaki. Inutusan ka ni Kuya Feng na gumapang. Hindi mo ba narinig? Sino ba siya? Magpapakaaba pa ako sa kanya. Sayan Wen yan.
Kung gagawin mo pa iyan, talagang maghihiwalay na tayo ng landas. Bastos na gwardiya, ang tigas pa rin ng ulo mo. Tawagin ninyo ang mga tauhan ko, para sa Yaoshi Group. Umalis na ang mga taong walang kinalaman dito. Chairman, bakit kayo na pa rito? Chairman, bakit kayo na pa rito? Si Chairman Luo ay talagang nandito. Imposible ba? Si Luo Zhenghao nga ba talaga ang ama ni Luo Zhao? Bakit hindi? Siya ang tatay ko. Anong nangyari? Ang ama ng chairman ng kumpanya. Pumunta pa siya para maging gwardiya. Anong klaseng kakaibang ugali to? Imposible. Kung totoo man na siya ang ama ng chairman, bakit siya magiging gwardiya? Ano bang trabaho ng tatay ko? Kailangan ko bang i-report pa sa'yo? Pasensya na, hindi ko po alam na. Ama po pala kayo ni Director Lu. Pakiusap, mahabagin po kayo. Pakawalan niyo na ako. Pakawalan kita. Ginoo Director, ako. Babalikan kita pag uwi ko. Ginoo Luo, kami po'y nagkulang sa pagpapahalaga. Pasensya na po. Muyaw, hindi ka man lang kumibo. Nakatagpo ng mayamang tao ay. Oo nga. Lao Luzong, ngayon lang kayo dumating. Pakiramdam ko, bagay na bagay kayo ni Muyaw. Si Muyaw na makahanap sa inyo, talaga. Talaga yatang swerte ng pamilya nila. Kaninang kayo. Parang hindi ganun ang pagkakasabi, di ba? Tito, hindi lang nila alam ang iyong pagkakakilanlan. Hindi nila sinasadya na sabihin yan. Tingnan mo na lang sa ngalan ko. Huwag mo nang ipagtabuyan sila. Muyaw, yung mga ganitong uri ng pagpaparaya. Mga taong palaging magalang. Mula ngayon, huwag na tayong maging matalik na magkaibigan. Muli, hindi rin naman natin alam noon ang tunay na identidad ni Lu Zhenghao. Para rin naman sa ikabubuti mo ito. Kung nalaman lang sana namin noon pa ang tunay na identidad ni Lu Zhenghao. Paano mo nasabi yan? Sobrang-sobra na kayo. Mag-sorry ka agad. Pasensya na po, Ginoo Luo. Tama na, tama na. Tatay, hindi ba't mas maganda kung tahimik ka na lang sa bahay? At maging isang mayamang matandang lalaki? Gusto mong maghanap ng batang babae? Hindi kita pinipigilan. Kailangan bang magpakita pa ako? Ano bang ginagawa ko? Kailangan ko bang i-report sa'yo? O kaya tawagin kita na tatay? Sige na. Hindi ko naman hinihingi na tulungan mo ako. Huwag mo naman akong guluhin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na idinulot mo sa akin? Dahil sa'yo, gustong tapusin ng Kaiksuan International ang kontrata ko. Alam mo ba kung magkano ang malulugi ko? Hindi ko hinihiling na matulungan mo ako. Pero, huwag mo naman akong guluhin. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang ikinakalat mo? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, tatanggalin na ng Kaisuan International ang kontrata ko. Alam mo ba kung magkano ang mawawala sa akin? Paano nalaman ng lahat? Ang pagkansela ni Joe Kaisuan ng kontrata? Nag-eskandalo ka sa Kaisuan International. Nagkasala ako kay Joe Kaisuan. Alam niya na ikaw ang tatay ko. Kinawalan niya ang pakikipagtulungan sa Yaoshi Group. Kumalat na ang balitang ito. Nagkasala ako kay Ama Zhu. Tanungin mo siya. Nainis niya ako. Hindi ba't karangalan niya yon? Gusto mo pa akong linlangin? Alam ko na lahat. Si Wang Tianyuan ng Wang Group. Sa isang pagpupulong ng mga may-ari ng Kaisuan International. At pagkatapos ikaw ang nagpasimula ng kaguluhan sa pagpupulong. Nagalit si Zhao Kaisuan. Hindi lang niya winasak ang Wang Group. Dahil sa'yo, kinansela ang pakikipagtulungan sa Yaoshi Group. Ginoong Director Lu. Tungkol sa nangyari nung araw na iyon, hindi iyon ayon sa iyong iniisip. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Kaya, nakatuon ka na lang sa pera ni Zhao Chanli. Paano kung hindi ko hanapin si Zhao Chanli? Malaki ang pagbagsak ng presyo ng stock ng Yaoshi Group. Kung hindi siya ang nagbigay ng puhunan sa Yaoshi Group noong kritikal na oras, nawawala na ito ng kapital. At ang Yaoshi Group, kasama na ang mga namumuhunan, ay mawawala ng hindi kukulangin sa 10-10 bilyon. Naiintindihan mo ba, si Yao? Akala ko noon ay kaya mo. Nang hindi umaasa sa tulong ng iba, na maging chairman ng isang pampublikong kumpanya. Akala ko may kakayahan at malawak ang pananaw mo sa negosyo. Ngunit ngayon, mukhang walang silbi ka rin pala. Anong karapatan mo para sabihin ganun ako? Isang simpleng pagkansela ng isang hindi tiyak na kooperasyon ay makakapagdulot ng matinding pinsala sa kumpanya mo. Ipinapakita nito na hindi matatag ang mga pundasyon mo. Para lang sa puhunan ng iba, ipinagbili mo ang ganap na kontrol sa kumpanya mo. Ipinapakita nito na mababaw ang pananaw mo. Bago tayo makipag-ugnayan, hindi ka nagsagawa ng masusing background check. Ipinakikita lang nito kung gaano ka ka-immature. Sino ba si Zhao Chanli? Sinisira niya ang ekonomiya ng isang bansa, dahilan para mag-bankrupt ang gobyerno. Milyon-milyon ang nawala ng tahanan, at nakikipagtulungan ka sa taong walang prinsipyo. Maubos din, hanggang wala nang matira. Ikaw, isa ka lang security guard. Anong alam mo sa negosyo? Anong karapatan mong husgahan ako? Si Yao. Sobrang nabigo mo ako. Isa ka lang security guard. Ano ang alam mo tungkol sa negosyo? Anong karapatan mong sabihan ako? Anak. Noong una, iniisip ko na masyado kang bata. At masyadong agresibo ang iyong estratehiya sa negosyo. Hindi ko inisip na hindi mo kayang magpakita ng kahit kaunting paggalang sa iba. Saan ba ako nagkamali? Nirerespeto ko lang naman ang mga mas malakas sa akin. Hindi naman ako tulad mo. Nanghahabol lang ng mga bata. Kaya ba, ang mga mas malakas lang sa'yo, ang may karapatang sumita sa'yo? Hindi pwede kahit ikaw pa ang tatay ko. Tama.
Ano? Chairman. Tinutulan ni Zhao Chunli. Ha? Ano? Tinutulan ni Zhao Chunli. Matapos makipaghiwalay ng kontrata ang Kaiksuan International sa atin, pinalabas ni Zhao Chunli ang balita. Nagtipon siya ng 3,000 bilyong pondo, at plano niyang labanan ang buong merkado ng bagong enerhiya sa susunod na buwan. Nagdulot na ito ng pagyanig sa merkado. Maraming kumpanya ang bumagsak na sa limitasyon. Tinatarget niya ang malaking merkado. Nababaliw na ba si Zhao Chunli? Hindi pa nga siya nagsisimula ay nagdudulot na ng pagyanig. Kung siya ay magsisimula na nga, sisirain niya ang buong industriya. At ang Yaoshi Group ay tiyak na mapapahamak din. Si Yao, binawalan na kita, pero bakit kaya nagbago ng isip si Zhao Chunli? Kakatapos lang niyang mag-invest sa Yaoshi Group ng 100 bilyon. Kung mabangkarote ang Yaoshi Group, mawawala lang ang 100 bilyon niyang iyon. Akala mo ba magmamalasakit siya? Sa maliit na halagang 100 bilyon, ang kanyang plano ay ang buong industriya ng bagong enerhiya ng China. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagtapak sa inyo, siya ay mabubusog. Naiintindihan ko na. Ang Shai Group sa paningin ni Zhao Chunli, kahit isang piraso ng karne ay hindi, panakip lamang sa pain. Ang gusto niya ay i-short sell ang buong market, tapos na ang Yaoshi Group. Tumayo ka. Ang isang sisi ng ganito kalaking kumpanya ay parang isang bata pa rin. Kapag may problema, nawawalan na agad ng pag-asa. Ano ba yan? Papa, ikaw, sige na, ano man ang gawin mong gulo. Sa huli ay ama mo pa rin ako. Ang gulo. Aayusin ko. Tay, ang kalat na ito ngayon, wala ka namang maitutulong. Maliban na lang kung may ilang bilyong piso na papasok para iligtas ang merkado. Kung hindi, sino pa ang makakaahon? Ang Zengyun Capital. Kaya ka bang iligtas? Zengyun Capital. Ang tinutukoy mo ay ang Dashin Bank. Ang pinakamalaking pribadong investment fund, ang Zengyun Capital. Oo naman. Pero, bakit naman nila ako tutulungan? Dahil ako ang chairperson ng Zengyun Capital. Lansin, halika na. Mabuhay ang chairperson. Mabuhay ang chairperson. Pagbati sa chairman. Pagbati sa chairman. Lansin, napagod ka na. Lahat ng mga taon na nag-iisa kang nagsusumikap sa ibang bansa. Chairman, ang buhay ni Lansin ay iniligtas ninyo. Maglilingkod ako sa inyo. Isang karangalan po ito. Ito ay ito. Siya po ay ang Executive Director ng Zengyun Capital. Lansin, Zengyun Capital. Isa po yan sa mga nangungunang financial group sa buong mundo. Ang mga ari-arian nito ay umaabot sa trilyong piso. Ang isang paggalaw lamang ng daliri, ang mundo ay manginig. Hindi kaya, ang chairman ng ganitong klaseng top tier na grupo, ay isang hamak na guard lang pala? Nababaliw ka na ba? Sa ganitong oras, maglalakas loob ka pang tawagin siyang hamak na guard. Gusto mo bang madamay kami? Tito, ano ka ba talagang tao? Tatay, gusto ko rin malaman, ano ka ba talagang tao? Bakit mo itinatago ang pagkakakilanlan mo? Kung hindi ko itinago ang pagkakakilanlan ko, marahil hindi ka na nabuhay ng ganito katagal. Ang mga kaaway natin ay hindi lang si Zhao Chunli. May 4 na nakatagong makapangyarihang angkan sa mundo ngayon. At bawat isa sa kanila ay gustong-gusto tayong patayin. Eh bakit nga pala? Mo ipinakita ang iyong tunay na pagkatao. Kaya pala, papalampasin ko ba na makita ang iba na inaapi ang anak ko? Tandaan ninyo, huwag na huwag ninyong ibubunyag ang aking pagkakakilanlan. Lansin, naririto, simulan na. Ngayon na. Gusto kong talunin si Zhao Chunli ng buong puwersa. Opo. Liao, tawagin mo ang isang pagpupulong ng mga direktor. Bukas, tutulungan kitang tapusin ang lahat ng gulo. Luo Ziyao, ano ba ang ginawa mong mabuti? Nang inis ninyo si Zhao Chunli, ang makapangyarihang tao. Noon, si Zhao Chunli ay nakipag-alyansa sa 4 na kumpanya ng pamumuhunan na mayroong mahigit 1 trilyong assets. Pinagsama-sama nilang sinalakay ang isang bansa. Simula noon, si Zhao Chunli ay sumikat at tinawag na Diyos ng stock market ng mga Tsino. Ano ba talaga ang problema ninyo niya? Luo Xiao, wala akong pakialam kung paano mo siya nainis. Si Zhao Chunli, nagpakalat na siya ng balita kapag nag-resign ka lang. Titigilan na niya ang Yaoshi Group namin, kaya mag-resign ka na. Kung hindi kami mga matatandang miyembro, kailangan susunod sa iyo, pupunta sa bubong, sobra naman yata kayo. Kung hindi dahil kay Luo Xiao, hindi magiging ganito kalaki ang Luminous Group. Gusto niyo bang umalis ako sa Luminous? Impossible. Si Zhao Chunli ay gumastos ng ganitong kalaking halaga. Hanggang ngayon hindi pa nakakaani. Paano magiging dahil lang sa pagbibitiw ko? Titigil siya. Ang Yaoshi Group ay aking pagsusumikap. Hindi ko papayagang makialam siya. Hindi ko papayagang makialam. Nakakatawa. Nakalimutan mo na ba? Ikaw mismo ang nagbenta ng iyong mga shares kay Zhao Chunli. Ngayon, bukod sa iyo, siya na ang pangalawang pinakamalaking shareholder. Sino ka ba?
Pakilinaw naman kung sino ka. Ako ang ama ni Lu Xiao. Si Lu Zhenghao. Anong nangyari sa ama ng chairman? Nandito ang board meeting. Hindi ka naman board member. Hindi ka pwedeng dumalo. Ako pa rin ang chairman ng kumpanya. Pinapayagan kong dumalo ang aking ama. Tulungan mo akong ayusin ang mga gawain ng kumpanya. Lu Xiao, pati ikaw nga'y hindi mo kayang pangalagaan. Bakit ako pa ang tinatarayan mo? Agad kang umalis. Lumayas. Ikaw. Xiao, mukhang marami palang tao sa loob ng Yaoshi Group ang tumanggap ng suhol mula kay Zhao Chanlia. Anong karapatan mong sabihin na tumanggap kami ng suhol? Hayaan mong hulaan ko. Hayaan mong hulaan ko. Si Zhao Chanli ba ay nangako sa inyo ng mataas na presyo sa pagbili ng inyong mga shares para mapakinabangan ninyo, makakalabas ng buo. Ikaw, paano mo nalaman ang mga gawa-gawang ito ni Zhao Chanli? Hindi ko pa ba maintindihan? Huwag kang maghambog dito. Dito sa boardroom, hindi lugar ng iyong pagmamayabang. Lu Xiao, umalis ka na kasama ang iyong ama. Anong klaseng tao ka? Siya ang kalaban ko. Ako lang, ang may karapatang paalisin siya. Anong klaseng tao ka? Siya ang kalaban ko. Ako lang, ang may karapatang paalisin siya. Ginoo Zhao, halika, umupo, umupo. Director Jin, ang mabuting ibon ay pumipili ng tamang puno upang magpahinga. Ginoo Lu Xiao, wala ka ng pag-asa. Sigurado akong lalapit ako kay Zhao. Zhao Chanli, ang lakas ng impluensya mo. Lu Zhenghao, hindi ka na nakapagpigil. Nagpakita ka na. Director Zhao, ikaw, kilala mo siya? Oo, kilala ko siya. At malalim ang aming relasyon. Ginoo Zhao, maari po bang, sa pangalan ng ama ng chairman, patawarin niyo na ang Yaoshi Group? Pwede. Kung kaya ninyo, ipapasuko si Lu Zhenghao sa harapan ko. Maaari ko na kayong patawarin. Zhao Chanli, ganito mo ba talaga gustong patunayan na mas malakas ka sa akin? Tungkol pa rin ba sa mga nangyari noon, ang iyong iniisip? Tama. Pero pinatunayan din naman talaga na ako ang tama. Saan mo naman nakita yan? Ang dali-dali lang naman Ngayon, bilyonaryo na ako. Basta gusto ko lang, kaya kong mag-utos ng ₱1,000,000,000. Ang Yaoshi Group na gustong durugin kayo, kasing dali lang ng pagpitik sa isang langgam. Ganun kasimple. At ikaw, gusto mo pang umasa sa Yaoshi Group para makabangon. Ang saya mong mangarap ha. Una sa lahat, hindi sa akin ang Yaoshi Group. Pangalawa, sigurado ka ba na kaya mong durugin ang Yaoshi Group? Oo, syempre. Kami ni Director Jin, nagkasundong magmungkahi ng pagtanggal sa chairman. Hindi ako sang-ayon. Ako at si Director Lu ay may hawak ng kabuuang 46% ng mga bahagi. Kasama na ang 5% ni Deputy General Manager Zeng. Kabuuang 51%. Patuloy naming hawak ang kontrol ng kumpanya. Ganoon ba? Pwede tayong magtaas ng kamay at bumoto. Sige, gawin natin. Sumasang-ayon po ba kayo sa pagtanggal sa chairman? Itaas ang inyong mga kamay. Vice President Jing, ano po ang inyong opinyon? Zeng. Sumasang-ayon po ako. Zeng Feng, ikaw na traitor. Sang-ayon sa pagtanggal sa chairman, itaas ang kamay. Vice President Jing, ano ang iyong opinyon? Zeng. Sumasang-ayon ako, Lu Xiao. Hindi mo inaasahan, di ba? Vice President Jing, kaibigan ko rin siya. Ikaw, traitor. Hindi ako traitor. Ikaw ang may kasalanan sa sarili mo. Noong nagsisimula ang Yaoshi Group, nandyan na ako, at ikaw. Ngayon, ikaw ay matagumpay na. Pero ako, ang gusto ko lang naman ay pera. Ano ba ang mali ko? Hindi ba pinigyan kita ng 5% na shares? 5%. Pinapaluhod mo pa ako sa harap ng iyong ama. Sinaktan mo ang iyong sarili. Sa tingin mo ba ay sapat na iyon? Ang kahihiyang ito, 100 ulit kong ibabalik sa iyo. Lu Zhenghao, ano pa ang kaya mong gawin ngayon? Ako na ngayon. Ang may hawak na ng pinakamalaking karapatan sa kumpanya. Sinabi ko kung sino ang chairman. Siya ang chairman. Ngayon, ipinapahayag ko ang opisyal na pag-alis ni Lu Xiao sa pwesto bilang chairman. Ang galing naman ng palabas na ito. Zhao Chanli, kailangan kitang pasalamatan ng gusto. Sa Yaoshi Group, napakarami ng mga tao. Mayroong masamang balak. Ikaw, matandang lalaki, nagkukunwari ka pa. Lu Zhenghao, natalo ka na. Lumuhod ka na lang sa harapan ko. Ako ang nasa tuktok ng Yaoshi Group. Iaano ko na lang sa iyo ang trabaho ng isang driver. Paano? Anong karapatan mong isipin? Napanalo ka na? Hindi pa ba malinaw ang sitwasyon? Wala ka ng pagkakataon para bumangon. Zhao Chanli. Akala ko pa naman ikaw ay tinaguri ang Chinese stock god. Hindi mo ba alam? Ang mga maliliit na mamumuhunan sa stock market ay may karapatang bumoto rin. Ano ang ibig mong sabihin?
Sino ba kayo? Magpapakilala na ako. Ako si Lansin, Executive Director ng Genyun Capital. Lansin. Magpakilala ako. Ako ang Executive Director ng Genyun Capital. Si Lansin. Genyun Capital. Tungkol sa amin ni Lu Zenghao. Anong koneksyon nyo dito? Tungkol kay Ginoo Lu. Tungkol ito sa Genyun Capital. Zhao Chanli. Hindi ka ba kanina pa maangas? Bakit? Nang marinig ang Genyun Capital. Natakot ka na? Genyun Capital. Hindi ba iyon ang pinakamalaking pribadong pondo ng Daishin Bank? Tama ba? Hindi ba't ang Genyun Capital ay papasok din sa ating Yaoshi Group? Tama. Inari na akong binili ang Yaoshi Group. Ang mga shares na hawak ng mga retail investor. Kabuuang 1-0. Kaya ngayon, ang Genyun Capital. Isa rin akong isa sa mga shareholder ng Yaoshi Group. Kayo na Genyun Capital. Hindi ba't palagi kayong nag-aasikaso sa industriya ng pananalapi? Paano kayo napunta sa larangan ng bagong enerhiya? Wala akong kailangang ipaliwanag pa sa iyo tungkol dito. Ngayon, isa na rin akong shareholder ng Yaoshi Group. Bakit kayo nagdaos ng shareholder meeting? Hindi mo ako inabisuhan. Yung mga shares na kakabili mo lang. Paano namin malalaman na pumasok ka na dahil hindi mo naayos ang mga regulasyon sa pulong ng mga shareholder? Kaya kanina, tinanggal ka ang mungkahi para sa posisyon ng chairman na si Lu Jiao. Hindi ako sumasang-ayon. Tatay, nailigtas ang kumpanya. Mabuti ka, Genyun Capital. Nangyaring hindi ko inasahan. Huwag kayong magdiwang ng maaga. Huwag mong kalimutan, may 300 bilyong piso pa akong natitira sa labas para atakihin ang buong merkado. Sa susunod, tingnan natin kung sino pa ang makakatulong sa iyo. Zhao Chanli, mabuhay ka sa pag-atake sa merkado. Inihintay kita. Sasabihin ko sa'yo, ang merkado ng stocks ay hindi nyo kayang laruin. Ako ang Diyos ng stocks ng mga inchik. Ang larong ito, sigurado akong mananalo ako. Hoy, Zozo, pangako mo sa amin. Gusto nilang bilhin ang aming mga shares sa mataas na presyo. Umalis kayo. Sinabi ko na noon na bibilhin ko ang inyong mga shares. Kapag nakuha ko na ang kontrol. Hanggat hindi ko pa nakukuha ang kontrol, ang inyong mga shares ay walang halaga. Ginoo Zhao, hindi ba kayo nagpapakasama? Kami na nga ay nagkaaway na kay Lu Xiao. Hindi niyo po kami pwedeng pabayaan. Nagpapakasama nga ako. Anong magagawa niyo sa akin? Lu Zenghao, hindi ko inaasahan ito. Mayroong Genyun Capital na tutulong sa'yo. Pwede na kita pagbigyan sa pagkakataong ito. Tara na. Pinayagan pa kita na umalis. Tara na. Pinayagan pa kita na umalis. Ano pa ang gusto mong mangyari? Ibigay mo sa akin kung anong hawak mo. Ang 20% na bahagi ng stock. Impossible. Nakalimutan kong ipakilala sa inyo kanina. Ang mga taong nasa likuran ko ay mga profesional na auditor ng Genyun Capital. Lubusan nilang susuriin ang lahat ng mga transaksyon sa pananalapi ng Yaoshi Group. Kabilang na po kayo, Ginoong Zhao, bago bilhin ang mga shares. Sinadyang ibunyag ang mga lihim sa negosyo ng Kaisahan International at ang pagbubunyag ni Vice President Jing Feng ng mga lihim ng kumpanya ng palihim at ang pagtanggap niya ng suhol ay ipapasailalim lahat sa investigasyon ng mga otoridad. Ikaw, ang galing mo, Zhao Chanli. Wala ka ng pag-asa, di ba? Ayos. Silaw. Ang tapang mo. Ibabalik ko sa'yo ang mga shares. Nasaan ang kontrata? Lu Zenghao. Ano ang ibig mong sabihin? Ginastos ko ang 100 bilyon para bilhin ang mga karapatan. Tapos gusto mong bawiin ang 50 bilyon lang. Zhao Chanli, huwag mong kalimutan ang mga araw na ito. Ang mga panggigipit mong ginawa sa Yaoshi Group. Ngayon, ang mga bahagi mo sa kumpanya ay nagkakahalaga na lang ng ganito. Sige, ituturing ko na itong pagkatalo ko. Pero huwag mong kalimutan, kahit na lumabas ako sa Yaoshi Group, ang kabuuang merkado ng bagong industriya ng enerhiya, nasa aking mga kamay pa rin ang kontrol. Magtatagumpay akong tapusin kabalang araw. Tara na! Wala nang hatid, Ginoo Zhao. Hindi ka pwedeng umalis, Ginoo Zhao. Ginoo Zhao, huminto kayo. Lu, tingnan ninyo kami. Nagbibigay kami ng pera at nagsusumikap, hindi ba? Sa loob ng maraming taon, kahit wala kaming malaking ambag, nagsakripisyo naman kami. Naway maging maawain po kayo, at patawarin ninyo kami. Patawarin ninyo kami, pwede ba? Mabuti pa rin talaga ang puso ninyo, Lao. Kasi, nalinlang lang kami ni Zhao Chanli sandali. Ang totoo po, nasa panig po kami ng anak ninyo. Oo nga, nasa panig po namin kayo. Sinabi ko lang napakawalan ko kayo. Pero ganun pa man, isuko ninyo ang inyong mga shares. Si Zhao Chanli ay umalis na. Napahiya sa Yaoshi Group. Sa tingin ba ninyo, mas malakas kayo kay Zhao Chanli? Ginoo Zhao, susuko na lang ba talaga tayo sa pagkakataong ito? Susuko. Wala pa akong naranasang ganito kalaking pagkatalo. Ipaalam ninyo. Magkakaroon tayo ng press conference bukas.
Sugurin natin ng buong lakas, ang buong merkado. Tay, nailigtas ng Yaoshi Group. Huwag muna pag-usapan ngayon. Ang tatay mo, isa na lang security guard. Ay, tatay. Palagi kong iniisip na ikaw ay matalino at kalmado. Mayroong kakayahan ng isang leader. Mas magaling pa rin sila ulo kaysa sa iyo. Agad na naresolba ang problema namin. Sira ulo. Huwag kang masyadong magdiwang. Si Zhao Chunli ngayon, ang may hawak pa rin ng kontrol sa sitwasyon. Ginooro, hanggang ngayon ay hindi pa niya alam ang iyong tunay na pagkatao. Akala niya ay matalik kayong magkaibigan ko. Itay, ano ang plano mo pagkatapos nito? Siyempre, tapusin ng tuluyan si Zhao Chunli, Lansin, Nasa. Ipaalam kay Zhao Kaixuan. Magtipon ng pondo. Maglaan ng buong lakas upang sugurin ang puting investment ni Zhao Chunli. Aking hahanapin ang tao para asikasuhin ito. Mga mahuhusay na negosyante ng Tianhan. Mga kaibigan sa media, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Zhao Chunli. Ang pagdaraos ng press conference na ito ay upang ipaalam sa inyo ang isang masamang balita. Mag-aalis ako mula sa Yaoshi Group. Opisyal na pag-atras ng puhunan. Ang pamumuhunang ito, isa sa ilang pagkatalo ko. Maaari ko po bang itanong kay Ishao? Bakit po, ninyo ibinabawi ang inyong puhunan sa Yaoshi Group? Ako ay, naimpluwensyahan ng chairman ng Yaoshi Group. Ang paninikip ni Lu Xiao, ang tiyak na dahilan, hindi ko pwedeng sabihin. Pero, masasabi ko sa inyo, opisyal ko. Hahamon ang Yaoshi Group. Ginoo Zhao, bilang isang Chinese na stock god, ang inyong pahayag ay magdudulot ng mga seryosong kahihinatnan. Tiyak ba kayong mananagot sa inyong mga salita? Ako ay mananagot sa mga sinabi ko. Mga kasamahan kong mamamahayag. Sa susunod na isang buwan, ako ay magbibigay. Ang 300 bilyong pondo ng puting investment ay nagpapalakas ng 10 beses na leverage. Umabot sa 3,000 bilyong. Lahat ng lakas ay nakatuon sa pagsalakay sa Yaoshi Group. Lahat ng lakas ay nakatuon sa pagsalakay sa Yaoshi Group. Hayagang manipulasyon ng opinyon publiko. Si Zhao Chunli ay nababaliw. Ito na ang ganap na paghiwalay sa Yaoshi Group. Patay na ang isda, sirado na ang lambat. Ginamit namin ang 5 bilyon para bilhin ang kanyang 0 bilyong bahagi. Nalugi siya ng kabuuang 5 bilyon. Siyempre, maghahanap siya ng ibang tao para magreklamo. Tatay, bakit hindi ka man lang kinakabahan kapag inilabas niya ang galamay na iyan? Sigurado akong babagsak ng malaki ang presyo ng ating mga stock. Si Yao, kailangan mong kalmahin ang sarili. Ang pagiging kalmado ang pinakamalakas na armas ng isang negosyante. Paano ako magiging kalmado pa? Ngayon, sa sitwasyong ito, hindi na natin kayang magsalita. Kung wala akong backup na plano, kaya ko bang basta-basta kalabanin si Zhao Chunli? Mayroon pa po kayong plano? Dumating na si Lao Zhou. Zhou, Kuya Lu, ayon sa inyong utos, sa buong mundo, hinanap ko ang mga maruming gawain ng Pushan Investment na pinamumunuan nila. Tama ka nga. Ang dami palang masasamang ginawa ni Zhao Chunli. Emma Zhou, ikaw pala. Ay kaibigan din pala ng tatay ko. Hindi ko kayang sabihin yun. Kaibigan ni bro, Si bro ay guro ko. Oy, Zhou. Masyado kang mabait, tay. Kung magkaibigan kayo ni General Zhou, bakit kinansela ang dati ninyong kooperasyon? Batang pasaway. Kung hindi dahil sa akin, na nakatingin sa mukha ko, paano siya makikipagtulungan sa isang maliit na Yaoshi Group tulad mo? Ayokong mangyari ito, dahil pinili ko kayong magsanib puwersa. Dahil pinili kong makipagtulungan sa iyo. Ito lang ang magdudulot ng pinsala sa iyo. Naiintindihan mo ba, si Yao? Kailangan mong maunawaan ang mabuting intensyon ng iyong ama. Ang salitang, huwag madaliin ang paglaki. Dapat mo itong maintindihan. Naiintindihan ko na. Kapatid Lu, ano ang susunod natin gagawin? Tara na. Pumunta tayo sa press conference ni Zhao Chunli. Maglibot tayo. Ginoong Zhao, kayo po ba ay lantaran na nagpa-short sell ang industriya ng merkado ng renewable energy sa bansa? Kung magtatagumpay ka, ang buong industriya ay lubhang masasaktan. Sisirain mo ang industriya ng renewable energy sa bansa. Ganito talaga sa negosyo. Ang malakas ang mananaig. Ikinalulungkot ko rin ito. Zhao Chunli, gusto mong wasakin ang buong industriya. At ikaw lang ang mag-aani. Napakababang ugali. Ang negosyo ay parang digmaan. Mga kaibigan, ang kabutihan ay para lamang nakaukit sa lapida. Ang larong ito, sigurado akong mananalo ako. Gusto mong manalo? Tinanong mo ba ako? Phew, sino ka ba? Yung isa sa tabi. Ang Global CEO ng Kaixuan International, si Ginoo Zhao Kaixuan. Siya yung noong panahon, sa imperyong lungsod na makapangyarihan. Meizing Luo, Luo Zhenghao. Pilak, maglakas loob ka pang bumalik. Bakit naman ako matatakot bumalik? Inilabas ko na ang balita. Susugurin ko ng buong lakas ang malaking merkado. Tingnan mo ang mga shares ng inyong Yaoshi Group. Lagi na lang bumababa. O kung hindi, maghanda ka na. At maghintay na lang ng kamatayan sa bahay. Zhao Chunli, noon, ginawa kitang bankrupt. Lumipas na ang maraming taon. Bumalik ka na naman sa dati mong pwesto. Akala ko pa naman, may pag-unlad ka na. Hindi ko akalain, ganoon ka pa rin. Katangahan.
Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Kung hindi dahil sa nangyari 20 taon na ang nakakaraan, hindi ka nagpasakop sa 4 na malalaking pamilya ng mga tago. Matagal na kaming naroroon sa tuktok ng mundo. Pasakop. Wala akong interes. Magiging aso ng iba. Kapag nasa ilalim ng bubong, kailangan mong yumuko. Sinabi ko na sa'yo. Ang marunong magtantiya sa sitwasyon ay isang matalinong tao. Lahat tayo ay babangon. Tungkol sa akin, matigas ang aking katawan. Hindi ako kayang magmakaawa. Pero, napatunayan na ng panahon na ako ang tama. Ngayon, ikaw ang Diyos ng stock market ng mga Tsino. Kung hindi dahil sa genuine capital na tumulong sa iyo, ikaw ay isang basura pa rin. Zhao Chunli, lumipas na ang maraming taon. Pareho ka pa rin sa dati. Isang payaso lamang. Ano ang ibig sabihin? Kahon, kabuuan, tumaas na tumaas. Tumaas ang stock ng Shi Group. Impossible. Paano mangyayari yan? Tumaas ng malaki. Zhao Chunli. Walang imposibleng mangyari. Malinaw na naglaan ako ng 3,000 bilyong pondo. Buong lakas na tinatarget ang Yaoshi Group. Paano kaya tataas ang presyo ng stock na ito? Ginoo Zhao. Inihayag na ng Zhengyun Capital ang malakas na pagpasok upang suportahan ang presyo ng stock. Gumamit din sila ng 300 bilyon upang makipaglaban sa atin. Ang ating ginagawang pagpapababa ngayon ng presyo, wala nang epekto. Lo Zhenghao, kaya mong kumbinsihin ang Zhengyun Capital na maglaan ng 300 bilyon para makipaglaban sa akin. Huwag mong sabihing 300 bilyon. Kahit pa 10 beses pa, tutulungan ko pa rin si Ginoo Loo. Hindi ba't ang Zhengyun Capital kailangan makipagharap na sa puting investment? Ang Zhengyun Capital at puting investment, pareho silang malalaking kapital na may market value na 1 trilyon. Kung mag-aaway sila, talagang ang magbabago ang lahat. Kayo na naman, kayo, Zhengyun Capital. Gusto ba ninyong magkaalitan tayo hanggang sa huli? Zhao Chunli, huwag mong kalimutan. Ang 3 trilyon mo ay nakuha gamit ang 10 beses na level. Kapag bumagsak ng higit sa 0%, ay ma-foreclose ka. Kahit na magkakasira-sira. Ikaw ang unang mamamatay, Lansin. May connection ka kay Lo Zhenghao. Tinulungan mo siyang bilhin ang mga shares ng Yaoshi Group. Naiintindihan ko, pero tinutulungan mo ang walang kwentang ito para makipaglaban sa aking puting investment. Baliw ka, Zhao Chunli. Talaga namang napakabobo mo. Ang chairman ng Zhengyun Capital, si Ingen Luo sa entablado. Chairman, ang misteryosong chairman ng Zhengyun Capital. Isang Pilipino pala. Isulat mo yan. Malaking balita to. 20 taon na niyang tinago ang kanyang tunay na identidad. Lo Zhenghao, ikaw pala ang chairman ng Zhengyun Capital. Nakuha ko na. Ganito na katagal. Lihim mong kinokontrol ang Zhengyun Capital sa pamamagitan ni Lansin. Ang pagpapatakbo nito, hindi ba? Tama ba? Kahit ang Zhengyun Capital ay isang kumpanyang bilyonaryo lamang na gustong sirain ang aking puting investment, ay baka masira mo ang iyong mga ngipin. Yan! Pati na rin ang Kaixuan International. Zhao Kaixuan, huwag mong sabihin na hindi kita pinapansin. Kaixuan International, ano bang halaga noon? Ikaw, Old Zhao, huwag mag-alala, hindi mo na kailangang kumilos. Lansin, magpatuloy ka sa pagkilos. Sa loob ng 10 minuto, papalayas ko ang puting investment. Walang kalat-kalat. Lo Zhenghao, huwag mong sabihin ang Zhengyun Capital mo ay mayroong tanging 1,000 bilyon. Kahit na bilyon-bilyon pa, hindi mo kayang magsalita ng ganun. Sa loob ng 10 minuto, mawawala ang 3,000 bilyon ko. Lo Zhenghao, ang yabang mo naman. Akala mo ba? Ako lang ba ang may hawak ng Zhengyun Capital? Ano? Ginoo Zhao, ang aming Fusion Investment, maraming proyekto ang nasangkot sa iskandalo, at idagdag pa ang aming lihim na pakikipagtransaksyon sa kanila, na isiniwalat ng media, dahil sa ginawa mong panghufot ngayon. Gumamit ka ng malaking halaga ng cash flow. Ang cash natin ngayon, ay nagsisimula ng maubos. Hanapin mo, kung sino ang umatake sa atin. Wag nang hanapin. Ako ang gumawa niyan. Zhao Chunli, tal ka na sa pagkakataong ito. Gamit mo lang ang mga iskandalong ito, mapaparusahan mo lang ako ng pera. Hindi mo ako kayang talunin. Akala mo ba? Mga negatibong impormasyon lang ang hawak ko laban sa'yo. Ito ba ang hawakan ko laban sa'yo? Ano pa ang iba mong plano? Kung isang maliit na katiwalian lang ito, paano ko naman masasabi na sa loob lang ng 10 minuto, masisira ko ang iyong Fusion Investment? Zheng Feng, pumasok ka na. Zheng Feng, binibigyan na kita ng ganito karaming pakinabang. Tapos ako pa ang ipagkakanulo mo? Pasensya na po, Jizao. Para lang po sa pera. Siyempre, kung sino ang mas malaki ang ibinabayad, sa kanya ako sasama. Ako pa ang ipagkakanulo mo. Pasensya na, Ginoo Zhao. Ako po si QK. Siyempre, sino man ang magbibigay ng higit, tutulungan ko po sila. Zheng Feng, hindi ba't sinabi mo noon na nakaluhod ka sa harap ng tatay ko at pinalo siya sa mukha? Hindi ba't kahihiyan yon? Kahihiyan. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may katumbas na halaga. Paggalang sa sarili, mahalaga ang pangalan. Basta't may sapat na halaga sa harap.
Lahat ng iyon ay maaaring pag-usapan. Siyaw, tandaan mo, para sa mga taong naghahangad ng pakinabang, kailangan mo lang tiyakin na ikaw ang pinakamalakas. At sila ay magiging mas tapat pa sa iba. Ginoo Laulo. Talagang magaling po kayong pumili ng tao. Ito, ang resibo ni Zhao Chunli, at mga dokumentong lihim. Marami palang magagandang bagay dito. Ikaw, Lansin, may 2 minuto pa. Ipatuloy ang buong lakas na pagdedepensa. Pertin Investments. Opo, Lo Zhenghao, akala mo ba kaya mo akong patumbahin ng ganyan? Wala namang problema, kahit na magbayad ako ng ilang daang bilyon. Kaya kong magbayad. Tara na! Zhao Chunli, inaakusahan ka ng maraming kaso ng paglabas ng mga komersyal na lihim. May mga kasong may kinalaman sa paglilimita sa kalayaan ng isang tao. At ang hindi nararapat na kinita ay napakalaki. Sumama ka na sa akin at sumailalim sa investigasyon. Ito ang ebidensya. Lo Zhenghao, niloloko mo ba ako? Ito ang bunga ng iyong ginawa. Pag-asa Fusion Investment, makayanan kong maghintay hanggang lumabas ka. Diyos ko, Genuine Capital. 7 pinakamalalaking konsorsyum, nagkaisa upang atakihin ang Puting Terra Investments. Ikaw, totoo bang gagawin mo? Oras na, Zhao Chunli. Tapos ka na, Lo Zhenghao. Papatayin kita. Dalhin niyo siya. Papatayin kita. Papatayin kita. Bayaran mo. Bayaran mo. Isauli ang pera. Isauli ang pera. Isauli ang pera. Dapat isauli sa amin ng Yaoshi Group ang aming pera. Isauli ang pera. Sabi ni Zhao Chunli, ang Chinese stock god. Ang Yaoshi Group ay talagang sira na. Baka bukas pa. Nawala na sila ng pera at tumakas. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang aming pawis at dugo na pera. Mga kaibigan, huwag magpanik. Mga shareholders, ang puting investment ni Zhao Chunli, nalugi na at nalubog sa utang. Paniwalaan niyo ba ang mga sinabi niya? Tungkol sa mga shares, magbibigay kami ng paliwanag sa lahat. Madaling sabihin, sino ang makakapagsabi kung hindi kayo? Nagsasagawa ng paghihiganti kay Zhao Chunli. Sa pamamagitan ng kanyang puting investment, hindi namin ibibigay sa inyo ang pera para sa mga ganitong kumpanya na mapang-abuso. Hindi kami aalis hanggat hindi ninyo binabayaran. Patumbahin ang mga mapang-abusong negosyante, si Lu Jiao. Mga kaibigan kong mga stockholder, magkano ang halaga ng mga stocks na hawak ninyo? Ibabatay ko sa presyo ng inyong pagbili. Bibigyan namin kayo ng buong halaga ng inyong pagkalugi. Hindi pwede. Dapat dagdagan pa ang inyong ibabayad sa amin. Minimum 50. Bumili ako ng 2 milyon na halaga ng inyong mga stock. Dapat bayaran ninyo ako ng 3 milyon. Kayo, hindi ito tama. Hindi ito patas. Laban sa mga ganitong kumpanya na malupit, kailangan pa bang magsalita ng mga patakaran? Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Pinapalo, 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 ibabalik mo ang pera. Sinusuntok ako. Wala na. Ibabalik mo ang aking pawis at dugo. Yaoshi Group, nagkaroon ng insidente ng sabayang laban. Ilang mga emosyonal na stockholder, sinubukang pumasok sa gusali ng Yaoshi Group, binugbog ng mga gwardiya ng Yaoshi Group. Pagkatapos ng insidente, bumagsak ang stock ng Shashi Group. Ayon sa mga eksperto, napaka-peking ng tao ni Zhao Chunli. Sigurado akong ito ang kanyang patibong. Pina-blackmail ang Yaoshi Group, at pati na ang 2 gwardiya, binayaran niya. Nangyari na ang mga bagay. Huwag mo nang pag-usapan. Ang mahalaga ngayon ay lutasin ang problema. Ginoo Loo, ngayon, ang kalagayan ng Yaoshi Group ay kritikal. Dapat kang magplano agad. May plano na. Sa silangan ng Qianhai City, sa high-tech zone, may lupa na ibebenta. Kailangan nating sumali sa bidding. Gusto mo bang gamitin ang lupang ito para patatagin ang stocks ng Yaoshi Group? At upang patatagin ang sitwasyon, tama, sa pagkakataong ito, panalo ako. Pero, mainit na lupa ito, hindi madaling makuha. Lansin, ihanda ang pondo. Maglalaban tayo ng malaki. Liu He, nahuli ako ng mga taga-inspeksyon. Paano mo ako nailigtas? Zhao Chunli, hindi ka man lang ba nahiya? Ang pagkatalo mo ngayong pagkakataon ay nakakalungkot. Ikaw, sino ka? Pamilya ng Liu mula sa imperial na lungsod. Ano? Ikaw pala ay isa sa 4 na pangunahing pamilya ng imperial na lungsod. Inilagay ng Liu pamilya ang tao sa aking tabi. Bobo, tumahimik ka. Hindi ko lang inisip ito ng maayos. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Tiyak na wawasakin ko si Lu Zhenghao. Gusto mong gamitin ang mga lupa upang ikonekta ang stock ng Yaoshi Group upang matiyak ang sitwasyon. Tama, sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo ako. Liu He, ang recording na ito, saan mo nakuha ito? Basura, wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Ibibigay pa ng pamilya Liu sa'yo ang 500 bilyong pondo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi mo pa rin kayang patumbahin si Lu Zhenghao, dapat alam mo ang magiging kahihinatnan. Dakilang koleksyon.
Luo Zhenghao, hindi mo inaasahan, di ba? Ako'y muling nagbalik. Morgan Holdings. Zhao Chunli, para saan naman kaya ang pagiging aso ko sa isang angkan? Mas mabuti pang maging aso ng mayaman, kaysa sa iyo na isang asong pulubi at kawawa. Ginoo Luo, ang Morgan Holdings ay tila isa sa 4 na nakatagong makapangyarihang angkan. Ari-arian ito ng pamilyang Liu. Naiintindihan ko na, dumating na ang pinuno ng lungsod. Lahat ng tao, magtahimik. Punong lungsod, nandito na po kayo. Ginoo Zhao, kamusta po? Ang kilalang-kilalang negosyanteng Chino na si Zhao Chunli, ang makasama kayo dito sa Tianhai Investment. Kami po ay lubos na nagagalak, naway magtagumpay ang ating kolaborasyon ngayon. Walang anuman, walang anuman. Kayo po ay mga malalakas na kumpanya dito sa ating bansa. Nakita ko na rin ang mga plano ninyo, huwag na nating patagilid pa. Simulan na natin ang auction. Parcel 1,874. Simula ng bid, 13 bilyon. Kung sino ang mag-aalok ng mataas, siya ang makakakuha. Q1 Real Estate, 13.5 bilyon. Dahing Group, nag-invest ng 14 na bilyon. Luo Zhenghao, hindi ka ba mag-offer? Wala akong minamadali. Hintayin nating unti-unting tumaas ang presyo. Natatakot ako, mukhang mapapako ang plano mo. Pasensya na po sa inyong lahat. Ako po si Morgan mula sa Morgan Investments. Mag-aalok ako ng 18 bilyon. 180 bilyon. Ginoong Zhao, ang komersyal na halaga ng lupang ito, nasa mga 180 hanggang 200 bilyon. Diretso mong inilabas ang 180 bilyon. Walang kita, tama ba? May kita. Ako si Zhao Chunli. Hindi ako gagawa ng negosyong may kawalan. Handa akong magbayad ng 18 bilyon. May dahilan ako. Luo Zhenghao, kung hindi ka mag-aalok ng presyo, ang lupaing ito, akin na ito. 18.5 bilyon. 185 bilyon. 1,000 milyon. 170 bilyon. Yaoshi Group, Pangulo ng Lupon, huwag po kayong magpadala sa emosyon at mawala ng kontrol. Huwag mag-alala, may kumpiyansa ako. May tiwala ka ba? 19 bilyon. At 10 milyon. Luo Zhenghao, ano sa tingin mo, ang presyong ito? Sasama ka ba o hindi? Mukhang si Zhao Chunli. Nakipag-away ka na sa Yaoshi Group ha? Mukhang ganun nga. Si Luo Zhenghao, huwag mong akalain na hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mo lang gamitin ang lupa na to para humaba ang buhay mo, di ba? Walang pakialam kung magkano ang gastusin. Kailangan mong tiisin at tanggapin. Ngayon, imposible nang magtipid ka. Ano kayang iniisip ng chairman? Paano mo nalaman? Shashi Group. May taksil. 11.5 bilyon. 5 bilyon ang dagdag. Hindi mo naman yata kayang maging masyadong kuripot. 300 bilyon. Luo Zhenghao, ang presyong ito. Kung hindi ka magbibigay ng alok, ang Yaoshi Group ay malulugi. Kung magbibigay ka ng alok, magsisimula ka pa ring mamatay ng dahan-dahan. Panginoon ng lungsod, nais kong magsagawa ng kapital na pagsusuri. Inaasahan ko na ito. Luo Zhenghao, panoorin mong mabuti. Ito ay isang black gold card na inilabas ng limitado ng Dashing Bank. Kung nais mong magsagawa ng kapital na pagsusuri, gawin mo na. Ano pa ang i-verify dito? Sa loob ng black gold card, mayroon itong hindi bababa sa 50 bilyon. Alam ng lahat iyan. Talaga namang kahanga-hanga ang isang Chinese stock god. Napakabigat ng yaman ni Ginoong Zhao. Madali lang para sa kanya maglabas ng 50 bilyong pondo. Luo Zhenghao, mayroon ka pa bang nais sabihin? Zhao Chunli, mukhang ang 3,000 bilyon na nawala kanina. Hindi pa sapat para matutunan mo ang leksyon ha? Putang ina, nais mo pa bang banggitin ang 3,000 bilyon na yon? Lin Jia. Siguradong marami kang naranasang hirap no? Walang anuman. Basta't sirain kita. Lahat ay magiging sulit. Tama nga ang pamilya Liu. Hayop ka, pinaglalaruan mo ako. Puno ng lungsod, dahil nasuri ko na ang pondo. Hinihiling ko rin na suriin ni Luo Zhenghao ang pondo. Hay! Ang swerte naman, mayroon din akong black gold card. Totoong ang black gold card ito. Hindi ko inaasahan na sa isang araw lang. Sa Tianhai, 2 black gold cards ang lalabas. Ang laki ng nakita ko ngayon. Sige na, natapos na ang pagsusuri ng kapital. Magpatuloy sa pagbid. 3.10 bilyon. 500 bilyon. Luo Zhenghao, sasabihin ko sa iyo ng totoo. Ang pamilya Liu ay ibinigay lamang sa akin ang 500 bilyon na ito. Ngayong araw, inilagay ko na ang lahat dito. Ngayon, sisirain kita. Sisirain kita. 200 bilyong halaga ng lupa. Kung hindi mo ito bibili ngayon, siguradong mamamatay ang Yaoshi Group. Kaya mong lunukin ito. Kung gayon, magiging patay na buhay. Ang pagkalugi na 30 bilyong tumayon, kahit ayaw mo, kailangan mong tanggapin. Zhao Chunli, mukhang nababaliw ka na. Ang lupang nagkakahalaga ng 20 bilyon ay umabot na sa 50 bilyon. Breve, ang mga nangungunang pangkat na ito ay talagang mga baliw. Luo Zhenghao, magpresyo ka na. Ako. Sumuko. Ano? Ano ang sinabi niya? Sumuko na siya. Pangulo, ang lupaing ito. Bakit mo hindi nagusto? Puno ng lungsod. I-anunsyo na ang resulta. Ngayon ay i-anunsyo ko. Tianhai Gaoxin District. Lot bilang 1,874 ay magiging pag-aari ng Morgan Holdings.
Impossible. Impossible. Luo Zhenghao. Yun. Paano mo naman hindi gugustuhin ang lupang ito? Kung wala ito, tiyak na sisira ang Yaoshi Group. Paano mo naman hindi gugustuhin ang lupang ito? Bilisan mo. Magpresyo ka na. Magbid na kayo. Paano ninyo naman hindi gugustuhin ang lupang ito? Bilisan. Magbid na kayo. Magbid na kayo. Tahimik. Anong lugar ito? Hindi ninyo kayang magkagulo rito. Tumahimik ka. Zhao Chunli, akala mo hindi ko alam. Sa silid ng pulong ng Yaoshi Group. May mga listening device. Ano? May mga listening device. Paano mo nalaman? Noong huling dumaan ka, ang sekretarya mo ay sadyang mabagal. Akala mo ba bobo ako? Kaya pala. Sinadya mong ipagpatuloy ang plano. Kasama si Zhou Kaixuan sa conference room. Tama. Hayop ka. Sinadya mo ba akong lokohin? Niloko kita. Ako. Ang pumilit sa'yo na magbigay ng presyo. At ginulo ang plano ko. Ikaw, Mayor. Hinihiling ko na kanselahin ang resulta ng auction na ito. Bakit? Si Luo Zhenghao, wala talagang karapatang makilahok sa auction na ito. Hindi siya isang shareholder ng Yaoshi Group. Wala rin siyang malinaw na liham ng pagtatalaga mula sa chairman. Ang proseso ng auction na ito ay talagang hindi tama. Siya ang unang lumabag sa patakaran. Huwag akong sisihin. Ngayon, formal kong hinihiling na ipawalang bisa ang resulta ng auction na ito. Magtakda ng bagong araw at magsagawa ng bagong auction. Zhao Chunli, ang laki ng iyong lakas ng loob. Nangahas na maging ligaw sa harap ng pinuno ng lungsod. Tama, ang resulta ng subasta sa pagkakataong ito, hindi ko tatanggapin. Ang 500 bilyong ito, ay hindi ko kayang bayaran. Naku, Zhao Chunli, mukhang ang lupang ito. Sa iyo pa rin ito mapapunta. Natatakot ako na ang lupang ito. Sa iyo pa rin ito mapapunta. Bakit? Dahil ako ang chairperson ng Xingyun Capital. Ang Xingyun Capital ay may hawak na 0% share sa Yaoshi Group. Kinakatawan ko ang Yaoshi Group. Sa auction, ito ay makatwiran at naaayon sa batas. Zhao Chunli. Sa loob lamang ng 2 linggo, siya ay nawalan ng halos 900 bilyong yuan. Natatakot ako na ang pamilya Willow ay masasaktan din. Handa ka na bang salubungin ang galit ng puok ng mga liw? Panginoon ng lungsod, magtakda tayo ng araw para sa auction. Hindi ko kayang mawala ang 50 bilyon. Kung nais mong bilhin, bilhin mo. Kung ayaw mo, huwag mong bilhin. Akala mo ba wala nang makakatalo sa akin? Ginoon ng lungsod, pakiusap. Hindi ko kayang mawala ng 500 bilyon. Hindi ako pababayaan ng pamilya Liu. Noong nagbukas ka ng bid kanina, hindi ba't napakaangas mo? Inanunsyo ko na ang resulta ng auction. Ilipat ang pera sa tamang oras. Maglakas loob kang lumabag sa kasunduan. At ang mga nasa likuran mo ay hindi rin magkakaroon ng magandang kinabukasan. Mga Ginoo, sandali lamang. Naiintindihan ko na. Sa panlabas, nandito ka upang bumili ng lupa na ito. Ngunit sa totoo lang, hindi mahalaga ang lupa na ito. Ikaw ay narito upang makipagkita sa ilang malalaking tao sa industriya. Sa wakas, naisip mo na. Sayang, huli na. Mga kaibigan, maaari bang makipag-usap tayo ng mas pribado? Pwede po kayong maupo. Ginoo Luo, pwede po bang malaman kung bakit ninyo kami pinatawag? Mayroon po bang ipag-uutos? Kayo po ang mga nangungunang tao sa industriya ng real estate sa bansa. Mga leader po kayo. May isang negosyo po akong nais pag-usapan sa inyong lahat. Ginoo Luo, mayroon po bang nais iparating? Kamakailan ang mga puwersang dayuhan tungkol sa industriya ng bagong enerhiya sa ating bansa ay nagmamasid at balak sirain ang ating industriya. Siguro, nakita nyo na ang mga balita kamakailan lang. Oo nga, kami ay labis na nalulungkot kung ang buong merkado ay mawawasak. Hindi maiiwasang magkakaroon ng kaguluhan. Walang paligoy-ligoy, masasabi kong, maaring magdulot ito ng panibagong krisis pang-ekonomiya. Ginoo Luo, mayroon po ba kayong paraan upang pigilan sila? Ang mahalaga ngayon ay, muling itaas, ang tiwala ng mga mamumuhunan sa industriya ng bagong enerhiya. Kung makikipagtulungan sa real estate, tiyak na maibabalik ang tiwalang iyon. Magaling na paraan, Ginoong Direktor Luo. Alam na ng lahat. Isa pa pala ako, Pangulo ng Xingyun Capital. Sa proseso ng pagsasagawa, ang Xingyun Capital ay magbibigay ng pag-sponsor. Huwag kayong mag-alala tungkol sa mga posibleng pagkalugi. Sa halip, magkakaroon pa ng malaking espasyo para sa kita. Magkakaroon tayo ng kita lahat. Ang pananaw ni Chairman Luo, ito ay mataas. Kaya't binabati ko na, ang ating matagumpay na pakikipagtulungan, One International, ay handang makipagtulungan sa Yaoshi Group. Chuangrong Real Estate, ay handang makipagtulungan sa Yaoshi Group. Dahing Group, nais makipagkooperasyon sa Yaoshi Group. Q1 Real Estate, nais makipagkooperasyon sa Yaoshi Group.
Hoy, Luo Zhenghao. Nasa kamay ko ang asawa mo. Sino ka? Hoy, hello. Sino ka? Hello, hello. Ano nang nangyari? Masama. Inkidnap si Muyao. Ano? Kailangan ba nating tumawag sa pulis? Hindi pwedeng tumawag sa pulis. Kapag tumawag tayo sa pulis, tiyak na walang pag-aalinlangan nilang papatayin ang hostage. Hindi ba tapos na naman si Zhao Chanli? Sino pa ang maglilingkod sa kanya? Si Zhao Chanli sigurado. Sinisisi nila ang pamilyang Liu. Pumunta ka at hanapin si Zhao Chanli. Nasaan si Zhao Chanli? Ginoo Luo, nandito ka na. Patay na si Zhao Chanli. Patay na siya. Inihintay mo ako. Ginoong Luo, uminom ka ng sisa at magpahinga sandali. Huwag mong gawing biro ang sitwasyon. Sabihin mo sa akin, nasaan si Ling Muyao? Ginoong Luo, huwag magpadalos-dalos. Sino ka ba talaga? Ako si Liu Ye. Inatasang maging personal assistant ni Liz Hao. Ikaw ay mula sa isa sa 4 na nakatagong makapangyarihang angkan. Tama. 20 taon na ang nakakaraan. Tinanggihan mo ang alok ng pinuno ng angkan. Wala kaming nagawa kundi ipagpatuloy ang paggamit kay Zhao Chanli, ang walang silbi. Ngayon, ibinigay muli ng Panginoon ang kanyang kamay sa iyo. Tanggapin mo ba o hindi? May pagpipilian ba ako? Siyempre meron. Pumili ka, sumuko sa amin o muling mawalan ng iyong babae. Kung pipiliin ko, hawakan kita. Subukan mo lang. Sabi, nasaan ang tao? Kung hindi, mamatay ka. Ginoo Luo, ang mga tauhan mo ay napakabilis kumilos. Nakikita mo ba ang buton na ito? Pag pinindot ko ito ng bahagya, hindi mo na muling makikita ang iyong babae. Lansin, binitawan mo siya. Binitawan mo. Ginoo Luo, tapos na ang sinabi ko. Dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Bilisan mo. Paihanapin mo silang lahat. Hanapin si Muyo sa loob ng 10 minuto. Kailangan kong malaman kung nasaan si Muyo. Bilisan mo. Opo. Hoy, boss. Nahanap na ang tao. Saan? Sa warehouse sa labas ng lungsod. Tara. Sino ka ba talaga? Wang Tianyuan. Ano? Naguguluhan ka ba? Wang Tianyuan, dapat ay pakawalan mo na ako agad. Kung hindi, hindi ka titigilan ng tito ko. Binabantaan mo ako. Nawasak ang kumpanya ko. Hindi kami titigil hanggang hindi ko siya napaparusahan. Tama na, Muyaw. Wala kang sugat, di ba? Wala. Ginoo Luo, wala nang buhay. Tapos na ang lahat. Ano ang susunod nating gagawin? Siyempre, pupunta ako sa emperador na lungsod. Paulit-ulit na nilalabag ng pamilya Liu ang aking mga hangganan. 20 taon na ang nakalipas, nagpakumbaba ko noon. Ngunit ngayon, hindi ko napapayagan. Dapat silang mawala ng tuluyan. Iyo. Ako. Siyempre, sasama ka sa akin.